Walang may gusto sa mga assassin sa Magic Academy, lalo na yung mga galing sa karaniwang pamilya. Kaya nang pumasok si Van Kruger, isang senior student na isang magic swordswoman ang nagdesisyon na turuan siya ng leksyon. Naglalakad lang si Van sa pasilyo kasama ang kaibigan niya, walang pakialam at hindi man lang siya napapansin, kaya gumawa ang babae ng paraan para mapansin siya. Sa isang iglap, idinikit nito ang kanyang espada sa lalamunan ni Van at inutusang magbigay galang at yumuko tulad ng isang hamak na commoner. Pero hindi man lang natinag si Van. Kalmado niyang sinabi sa babae na lahat dito ay estudyante, kaya pantay-pantay lang sila. Tapos ay hinawakan niya ang espada gamit ang kanyang kamay ng napakahigpit, kaya hindi ito magalaw ng babae. Sa gulat, buong lakas na nagpumiglas ang babae para mahugot ito. Pero pinutol lang ni Van ang espada sa gitna. Kumalat ang mga piraso nito sa pasilyo, at biglang nagbago ang buong paligid. Ngayon ay na-realize na niya. Sobrang laking pagkakamali ang ginawa niya. Maling tao ang binangga niya. Sino nga ba si Van Kruger? At bakit ganito na siya kalakas pagkatapak pa lang niya sa academy? Sa mundong ito, inaabuso ng mga makapangyarihang may mahika ang mga wala nito, at hinahamak sila bilang mga garuda. Tinatawag itong kaayusan ng kaharian ng mga salamangkero, pero isa lang itong napakalalang diskriminasyon. Umabot sa punto na nagplano ang ikalawang prinsipe na patayin ang sarili niyang kapatid na si Haynes, at ubusin ang lahat ng taong walang mahika. Tapos may isang assassin na dumating. Si Van ay isang taong walang kapangyarihan o mahika. Siya ay parang pinagsamang nakakamatay na galing ni John Wick sa pagpatay at ang itsura ni Gojo Satoru. Hinarap ng assassin ang isa sa pinakamalakas nilang knight at agad itong pinatumba gamit ang isang hampas ng palad sa ilong na sumira sa utak ng biktima. Isang mage pa ang sumugod, pero kahit mataas ang ranggo niya, wala itong silbi sa harapan ng assassin. Ganoon din siya kadaling pinatumba ni Van, binali ang panga nito kaya hindi na ito makabigkas ng spell. Nang magsimulang magsalita ang prinsipe na tratuhin ang mga garuda na parang mga hayop, hindi na nakipagtalo si Van sa hambog na iyon at walang awang pinatay ito. Pagkatapos noon, bumalik siya para mag-report kay Haynes, ang pinakamatalik niyang kakampi sa lahat ng ito. Gumugol sila ng 10 taon para ipaglaban ang layuning ito, upang makabuo ng mundo kung saan hindi tinatratong basura ang mga walang mahika. At ngayon na handa ng kunin ni Haynes ang trono, pakiramdam nila ay posible na itong mangyari. Dahil tapos na ang kanyang misyon, umuwi na si Van. Bumalik sa kanyang nayon, umaasang makikita ang kanyang ina at kapatid, ang mga taong naaalala pa rin niya sa pamamagitan ng anting-anting na binigay nila. Pero pagdating niya doon, may nangyaring napakasama. Nilamon ng apoy ang buong nayon. Nagkalat ang mga bangkay sa lupa, luray-luray at inabandona kung saan sila bumagsak. Kumbinsi ni Van sa sarili niya na mga tulisan ang gumawa nito, pero kahit saan siya lumingon, hindi niya mahanap ang kanyang pamilya. Lahat ng ginawa niya at lahat ng laban na hinarap niya ay para mabigyan sila ng magandang buhay. Tapos ay nakita rin niya sa wakas. Nakabitin ang kanyang ina sa isang puno at wala ng buhay. Tumigil ang ikot ng mundo para sa kanya, pero bago pa niya ito maproseso, may isang boses na tumawag. Ang kapatid niyang si Rina, duguan at nahihirapang tumayo. Sinabihan siya nitong tumakbo dahil may mga masasamang tao na humahabol sa kanya. Biglang may espadang tumusok sa kanya mula sa likuran. Tumawa ang mga sundalo, nag-akalang tapos na ang lahat. Napatay na nila ang pinakamalaking banta. Pero kahit may sugat, hindi nagpadala si Van sa kaba. Maging tulad ni Van. Sa sobrang galit, itinanong niya ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Walang saysay ang naging sagot. Si Haynes ito, ang matalik niyang kaibigan na tinulungan niyang makapunta sa trono. Pagkatapos ay humakbang paharap si Haynes, at walang anumang hiya na sinisi si Van sa lahat ng nangyari. Sabi niya, ang mga tulad nito ay kayang pumatay ng mages nang hindi napapansin, kaya banta mismo ang kanilang buhay. Kaya balak niyang ubusin si Van at ang lahat ng garuda para protektahan ang kaharian. Dahil trinaydor siya ng kanyang matalik na kaibigan sa panghabang buhay nilang misyon, tumanggi si Van na mamatay at sumumpang papatayin niya si Haynes kahit anong mangyari. Si Haynes lang ang target niya at pinilit niya ang kanyang katawan para gumamit ng isang huling sikretong assassin technique. Gumanti si Haynes gamit ang isang sibat ng mahika, kaya tinuhog sa dibdib ang bida natin tulad ng nangyari kay Toji. Pero sa huli, natalo si Van dahil sa kanyang mga sugat. Matapos siyang punahin ng kanyang matalik na kaibigan dahil sa kanyang habag, iniwan siya ni Haynes para mamatay ng mag-isa. At sa huling mga segundo ng kanyang buhay, isang nilalang ang lumipad sa paligid niya. Inalok siya ng halimaw ng isa pang pagkakataon. Kaya nang idilat muli ng ating bida ang kanyang mga mata, wala na siya sa labanan. Nasa bahay na siya, at nakatayo si Rina sa harap niya, buhay na buhay, nakangiti, at binabati pa siya sa ika-15 niyang kaarawan. Doon na niya napagtanto ang katotohanan. Bumalik sa nakaraan ang assassin ng 10 taon. Akala ni Van ay isa lang itong masamang panaginip, pero napakatotoo ng mundo, at malinaw niyang naaalala ang nakaraan pati na ang martial arts na master na niya. Sa ibang lugar, isang batang mage ang naghahanap sa isang heretiko, habang nilalait ng mga kasama niyang knight ang mga taga-Garuda District, at tinatawag silang mga hayop ng walang pag-aalinlangan.
Samantala, sinusubukan ni Van na intindihin ang pangalawang pagkakataong ito at pinag-isipan kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa edad na 15, kailangang pumili ng sariling landas ng bawat batang garuda. Pwede siyang manatili at kumuha ng mababang trabaho, umalis ng bayan para mag-labor, o maging isang mersenaryo dahil sobrang lakas ng mga taong walang mahika, tulad ni Toji. Malaki ang kinikita ng mga mersenaryo bilang mga scout, pero mariing tinututulan ng ina niya ang landas na yon. Sa nakaraan niyang buhay, ang desisyong ito ang naging dahilan kaya niya nakilala si Haynes. Biglang may naisip na mahalaga si Van at agad nagmakaawa sa pamilya niya na umalis muna ng bayan. Tumakbo siya para hanapin ang mga purifiers, isang extremist group na tinawag na mga heretiko. Isa sa mga paniniwala nila ay mga anak daw ng demonyo ang Garuda at dapat silang ubusin. At sa mismong araw na ito, nagsagawa ang mga hayop na ito ng massacre sa ngalan ng purification. Ngayon, hindi na niya gusto pang magtago, kaya pinuntirya na niya ang unang biktima. Para makapatay ng mage, ang pinakamadaling paraan ay lampasan ang perception nito at sirain ang utak o spinal cord bago pa sila makakilos. Gumawa ng hakbang si Van, napaslang ang unang target at siniguradong mapapansin ang presensya niya. Mabilis siyang umikot sa kanyang kalaban gamit ang mismong sandata nilang may mana para sirain ang barrier ng mage. Nagpakawala ng spell ang isa sa mga mage, pero lumapit agad si Van bago pa ito tumama at sinuntok ito ng malakas sa tiyan. Ngayon ay 3 kalaban na lang ang natitira. At nang tatapusin na niya ang mga ito, isa sa kanila ang kumuha ng hostage at inutusan siyang sumuko kundi mamatay ang babae. Na-realize ni Van ang pagkakamali niya. Hindi niya tiningnan kung may iba pa sa paligid. Kahit na ikakamatay niya ang pagsuko, wala na siyang magagawa. Tinaas ni Van ang mga kamay niya kaya siya naman ang pinatumba nila. Sabay-sabay siyang dinaganan ng buong grupo at walang awang pinagtatadyakan sa lupa. Ipinilit ng isa na dapat na siyang patayin agad dahil kumbinsido itong kamatayan mismo ang bata at magdadala lang ito ng kapahamakan sa kanila kung bubuhayin pa. Bago pa nila ito magawa, isang babae ang dumating para iligtas siya. Nagpakawala ang mage ng isang ice spell, pinatigas ang mga panatiko sa pwesto nila, at walang pag-alinlangang inanunsyo na arestado sila. Nagulat si Van dahil kahit sa nakaraang buhay niya, mas matagal dumating ang backup. Mabilis na inaresto ng babae at ng squad niya ang mga heretiko, pero napunta ang atensyon niya kay Van, ang batang mag-isang nakapagpatumba sa 3 sa kanila. Sa pagkamangha, ipinaliwanag niya na isa sa mga pinatay nito ay may kapangyarihang tupukin ng apoy ang buong nayon. Binalak niya itong maingat na harapin para walang madamay, pero tinapos na ito ni Van. Nalaman ni Helen ang pangalan nito, na halatang naintriga sa bata. Sinabi niya ritong pag-isipan niyang pumasok sa Magic Academy. Maraming bayani at kilalang mages ang nagmula sa akademi na ito, pero hindi maintindihan ni Van kung bakit siya ang pinipili nito. Nakarating sila sa isang tahimik at tagong lugar kung saan biglang nagbanta ang mage na papatayin siya. Wala man lang babala, inactivate niya ang isang spell at nagpakawala ng ice arrow diretsyo kay Van. Sa gulat niya, nawala na ito at hindi man lang siya gumamit ng kahit anong teknike. Sa isang iglap, sumulpot siya sa likuran nito, saktong nasa blind spot at handa ng umatake. Bago pa tumama ang nakakamatay na atake, huminto si Van at pinuna ang masama niyang pag-arte dahil wala naman siyang intensyong pumatay. Bumilib ang mage na realize na gumagalaw na ang bata na parang isang bihasang mandirigma. Nagulat siya na kaya nitong makipagsabayan sa mga salamangkero gamit lamang ang purong husay. Iminungkahi ni Helen na maaaring magbago ng tuluyan ang tadhana ng mga Garuda kung papasok si Van sa akademya, pahiwatig ang sistema ng pagpapatunay bilang kabalyero, na nagbibigay gantimpala sa mga pambihirang estudyante para sa kanilang mga nakamit. Sa pamamagitan ng sistemang iyon, kahit ang mga pangkaraniwang mamamayan ay maaaring umangat at magtayo ng isang marangal na angkan, na ibig sabihin ay maaaring magkaroon ng katayuan ang buong distritong ito dahil lamang kay Van. Nagtatanong ang mausisa na binatilyo sa kanya ng 3 bagay. Una, sinabi niyang mangangailangan siya ng rekomendasyon ng isang maharlika, kaya agad na inialok ni Helen na igawa siya nito. Pangalawa, kinuwestiyon niya kung paano ang isang tulad niya, na walang mahika, ay maaaring mapabilang sa isang akademya ng mahika. Inamin ni Helen na maaaring nakapagtataka itong pakinggan, ngunit ipinaliwanag niya na marami sa mga naging kabalyero ay nakamit ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga bagong prinsipyo ng mahika sa halip na simpleng paggamit lang nito. Mula sa paggawa ng potion hanggang sa pag-aaral ng mga magic circle, ipinaliwanag niya na ang mahika ay mas malawak kaysa sa pagcast lang ng spells. Tila nakasalalay na ngayon ang lahat sa kanyang mga balikat, na nagdala sa kanya sa huling katanungan. Ano ang mapapala ni Helen sa pagtulong sa kanyang umangat sa pagkamaharlika? Niliwanag ni Helen na mayroon siyang sariling layunin, ngunit wala siyang balak na ibahagi ito sa kanya. Bago pa siya mausisa ni Van, dumating ang kanyang nakababatang kapatid, matapos marinig na nakipaglaban siya sa mga mapanganib na kalaban. Kasabay nito, binigyan ni Helen si Van ng dahilan para ipaglaban sila, nangakong sa ngalan ng pamilya Steinerts ay poprotektahan niya ang mga mahal nito sa buhay kung gagawin niya ito.
Makalipas ang ilang araw, naiinis pa rin ang ina ni Van tungkol sa pakikipag-away, ngunit nauwi ang binatilyo sa pagsasabi sa kanila tungkol sa akademya at sa lahat ng maaari niyang makuha rito. Nasindak si Rina at ang kanyang ina, alam nilang ang akademya ng Mahika ay para sa mga salamangkero, ngunit panatag silang sinabihan ni Van na patutunayan niyang hindi sila mas mababa. Ang lumanyang buhay bilang assassin ay hindi na akma sa landas na ito, at alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Ang alok ni Helen ay nagbubukas ng isang bagong landas para sa kanya. Dahil naranasan na niyang mamatay, hindi na nag-atubili si Van na kunin kahit ang pinakamaliit na pagkakataon sa pag-asa. Ipinahayag niyang buburahin niya ang diskriminasyong kinakaharap ng mga Garuda sa bansang ito, at ang kanyang mga salita ay may parehong matibay na kapasyahan na taglay noon ng kanyang ama. Alam ng kanyang ina kung gaano siya katigas ang ulo, kaya hinayaan na niya itong piliin ang sarili niyang daan. Mayroon lang isang problema, ang bayad sa matrikula, lalo na sa walang hiyang ekonomiyang ito. Nang tila imposible na ito, pumasok si Helen at ginantimpalaan siya ng pabuya para sa kanyang papel sa misyon na lumutas sa kanyang problema. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ng kanyang ina na huwag hayaang maging mapait siya dahil sa lupit ng mundo. Nagpaalam si Van sa kanyang pamilya at umalis, dala-dala ang kanilang mga pag-asa. Sa sumunod na sandali, nakatayo na siya sa harap ng maringal na akademya, at dito magsisimula ang tunay na kwento. Nagulat ang binatilyo na mangha sa karangyaan ng akademya. Ang mga tao sa paligid niya ay masayang nagmamadali. Ipinakilala ng isang kandidato ang kanyang sarili bilang si Alexis von Hohenberg mula sa pamilya Hohenberg. Agad na yumuko ang gwardiya sa harap ng anak ng Maharlika. Mayroon ding isang babaeng nirekomenda ng Duchess ng Crossenburg, isa pang tanyag na Maharlika. Lumapit ang binatilyo sa unahan para mag-apply, pero bigla na lang siyang sinigawan. Napansin ang kanyang mga pulang mata, nakilala siya ng mga elitistang bata sa paligid bilang isang hamak na Garuda. Malupit ang pagtrato at simula pa lang ito. Kahit kalmado lang, tiniyak ng ating binatilyo sa mga gwardiya na hindi siya gumawa ng gulo at nandito lang siya para mag-apply. Ngunit tinuya siya ng galit na gwardiya sa hindi man lang pag-alam kung saan siya nakatayo. Gumanti si Van sa pagbibigay diin na nandito siya para sa Royal Academy, isang lugar kung saan maaaring kumuha ng pagsusulit ang sinuman anuman ang kanilang katayuan. Ina nag-react sa isang simpleng komento, itinutok ng gwardiya ang isang sibat mismo sa mukha ng binatilyo, tumatangging payagan ang isang Garuda na kumuha ng pagsusulit. Agad-agad, naiisip na lang ni Van kung paanong nagkagulo ang mga bagay-bagay mula pa lang sa simula. Madali niyang mapapatumba ang lalaking ito, ngunit ang paggawa ng eksena sa harap ng maraming tao ay sisira sa tingin nila sa kanya. Sinubukan ng mas makatwirang gwardiya na pigilan ang lalaking ito mula sa paggawa ng eksena sa harap ng mga kumukuha ng pagsusulit. Bilib sana si Van na kahit papaano ay may gustong makinig sa kanya, ngunit mabilis na nasira ang impresyon niya sa kuya mo. Ang mga parehong gwardiya na itinrato ang mga batang iyon na parang Diyos ay hinahamak ang ating bida ng may kayabangan, tinatawag siyang isang ilusyonadong tanga tulad ng lahat. Kailangang masanay na si Van sa mga nakakadiring pamantayan na ito simula rito. Idinidiin ng gwardiya sa kanya na hindi nagdidiskrimina ang akademya sa pinagmulan ng kahit na sino. Gayunpaman, upang makakuha ng entrance exam, kinakailangan ang rekomendasyon mula sa isang Maharlika. Inakala niyang wala noon ang bata. Ngunit tiniyak sa kanya ni Van na mayroon siya, na ikinagulat ng lalaki, bago niya inilabas ang sulat na may selyo ng isang tunay na Maharlika. Sa sandaling mapansin niya ang sagisag ng pamilya Stinertz, sinigawan niya ang bata. Tinawag siyang isang bastos na gago dahil sa pagsubok nitong pekiin ang kanyang pagpasok. Inakala ng gwardiya na walang matinong Maharlika ang magrerekomenda sa isang tangang walang mahika, kaya kinuha niya ang sulat para maparatangan niya si Van ng paggawa ng isang matinding krimen. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang bida natin at hinila niya siya pabalik, ihinagis siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Nalilito lang ang isa pang lalaki, habang nanonood ng may pagkabigla ang iba pang mga kandidato. Hindi makapaniwala ang dalawang gwardiya na nagawang pabagsakin ng ganoon ng isang batang walang mahika ang isang matanda. Tinawag pa nila itong tsamba. Bigla na lang lumapit ang isa sa mga taga-suri upang tingnan ang isyu at humingi ng paumanhin ang dalawang gwardiya sa paggawa ng kaguluhan. Nag-aatubili nilang ibinunyag na isang Garuda ang nagtatangkang mag-apply sa akademya, kaya sumulyap ang taga-suri sa bata at tinanong kung sino siya. Ipinakilala ni Van ang kanyang sarili bilang isang kandidato na inirekomenda mismo ni Helen Stinertz, isang pangalan na tila pamilyar sa karamihan. Sinusuri ang sulat ng kanyang sariling mga mata, kinumpirma ng taga-suri na parehong pag-aari ng pamilya Stinertz ang selyo at pirma. Nagbago ang kanyang pag-ugali, yumuko siya sa harap ng binatilyo, pinapapasok siya sa loob. Ang totoo niyan ay hindi biro ang pamilya Stinertz, at bigla na lang, naging interesado ang lahat sa pagkatao ni Van, kinukwestiyon kung paano niya nakuha ang rekomendasyon. Hindi komportable ang bida natin sa atensyon at napagtanto niyang tiyak na galing sa isang bigating pamilya si Helen. Sa pagpasok niya, lumingalinga ang binatilyo, napansin niyang bawat isa sa mga taong ito ay isang elite.
Nahagip niya ng tingin si Dietrich, na kalaunan ay magiging magiting na espadahin. Bukod sa kanya, nariyan din si Shelle, ang dakilang salamangkero ng apoy, at si Lunaris, isang blonding babae na magiging dalaga ng lakas balang araw. Bawat isa sa mga mahahalagang taong ito mula sa kanyang nakaraang buhay ay tila nagtapos sa akademya. Sa pagbabalik tanaw ngayon, si Van ay isa lamang walang awang mamamatay tao, isa na hindi maaaring makibahagi sa liwanag ng mga bayaning nakipaglaban para sa kaharian sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, nang magkaroon ng labanan sa kapangyarihan para sa trono, nauwi ang bawat isa sa kanila sa pagtatrabaho para sa mga tiwaling prinsipe. Sa huli, kinailangan ng lalaking ito na patayin silang lahat. Usapang pag-ipon ng aura ng todo. Tinitingnan na lang ng kuya mo ang mga dati niyang biktima. Kahit pa, ngayong nasa akademya na siya, kailangan na niyang makipagkompetensya sa kanila sa ilalim ng liwanag. At kahit na magiging mahirap ito, balak ni Van na lumaban ng husto at baguhin ang kaharian para sa ikabubuti. Habang narito siya at nagkakaroon ng epic monologi bilang bida, may isang lalaking tumawag sa kanya at minaliit siya dahil lang sa kalmadong pagtayo. Nalilito, iginiit ni Van na malaya siyang tumayo kahit saan niya gusto. At nakakatawa, akala pa ng lalaking ito ay ang bida natin ang nambabastos. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng 5 pahinang sanaysay kung saang pamilya siya nabibilang, pero sanay na si Van sa ganito sa kanyang nakaraang buhay, kaya naisip niyang baka ang pagyuko ang pinakamadaling gawin. Naalala niya ang matatamis na salita ng kanyang ina na huwag hayaang dumihan ng mundo ang kanyang isipan. Kahit sa nakaraang buhay niya, parehong bagay ang sinabi sa kanya ni Haynes, na ang pagyuko sa mga taong namumuhi sa iyo ay hindi kailanman magbibigay sa iyo ng pagkakapantay-pantay. Hinimok ng tao ang kanyang kaibigan na dalhin ang sarili ng may dignidad, pero ang batang dada ng dada sa kanya ngayon ay isang padalos-dalos na pasaway na ipinilit ang kanyang mga kamay kay Van. Wala nang pagiging mabait. Sinabi ni Van sa kanya na siya ang nagsimula ng komprontasyong ito. At bago pa man maintindihan ng bata kung ano ang ibig niyang sabihin, hinawakan niya ang parehong braso nito, pinilit siyang paluhurin. Tinatawag itong Spielweg, ang kakayahang labanan ang lakas ng kalaban habang ibinabagay sa sariling lakas, minamanipula ang galaw ng ibang tao. Kaparehong pamamaraan din talaga yon na ginamit niya sa gwardiya. Ngayong nakaluhod na ang maharlika, tulad ng isang mabuting bata, inalok siya ni Van ng kamay, lalo pa siyang hinya. Akalain mo ba namang napakatigas ng ulo ng bata, kaya nagcast siya ng magic spell doon mismo para umatake, na napatigil lang ng boses ng isang tao. Nanigas ang lahat sa pagdating ni Prinsipe Haynes, na nagbigay diin na ang mga Garuda ay kakampi ng kaharian. Humingi ng paumanhin ang bata sa prinsipe, habang si Haynes naman ay napakakumbaba, itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isa lamang kukuha ng pagsusulit gaya ng lahat, humihiling na itrato ng normal. Ibinigay niya rin ang parehong paanyaya kay Van, pero masyadong abala ang bida natin sa pagproseso ng katotohanan na ang lalaking ito rin pala ay magtatapos sa akademya sa hinaharap. Ikinabigla ng mga estudyante ang paglitaw ng ikasyam na prinsipe. Hindi nila inaasahang kukuha siya ng pagsusulit gaya ng iba, at ang mas gumugulo sa kanila ay kung paano siya nagiging mabait sa isang Garuda, lalong nagpatibay ng mas mataas niyang katayuan. Para sa bida natin, inaalala niya ang mga dati nilang pag-uusap kung paanong nabanggit noon ni Haynes na nag-aral siya sa isang akademya matagal na ang nakalipas. Nagkatotoo na ang pag-uusap na yon ngayon. Iniisip ng kasalukuyang prinsipe na baka nasindak niya ang bata at ipinahayag na kinakabahan din siya dahil sadyang mahirap ang mga pamantayan sa pagpasok ng pagsusulit na ito. Nag-aalok ng kamay, tiniyak ni Haynes na hindi kailangang masindak. Dapat na lang nilang ibigay ang kanilang makakaya. Pinanood ni Van ang kanyang ngiti ng may pagdududa. Alam niyang naakit ng prinsipe ang lahat sa pamamagitan ng karismatikong ngiti na iyon, pero alam na niya ang tunay na pagkatao ng lalaking ito, na talagang may pinaplano siyang masama sa likod ng mainit ng ngiting iyon. Sumagi pa sa isip ni Van na patayin na ang prinsipe rito, ngunit mapapahamak ang kanyang kinabukasan sa proseso. Kahit pa may matindi siyang puot laban sa halimaw na pumatay sa kanyang pamilya, pinili ni Van na kontrolin ang kanyang emosyon. Nalito si Haynes nang mapanood ang nandidiring ekspresyon nito, dahilan para magtaka kung anong problema. Pero hindi na nagsayang ng oras ang bida natin at naglakad palayo, walang pakialam na makipagkaibigan. Iniwan niya ang prinsipe na may bakas ng kalungkutan, ang mapait na pagtanggap ng pag-iisa. Kahit ang mga elite na kandidato ay nananatiling litong-lito, bumubuo ng opinyon na parang mga hayop ang mga taong walang mahika. Isang lalaki ang malakas na sumigaw ng katahimikan. Ito ang examiner na nandito para ibalita ang pagtatapos ng registration ng mga kukuha ng exam. Susunod, sasamahan sila papunta sa examination site, isang lugar na tinatawag na Forest of Shadows. Tila naging interesado si Van sa pangalan, at sa susunod na eksena, makikita natin ang lahat ng examiner na nakatayo malapit sa lokasyon. Kinausap sila ng supervisor, inaanyayahan sila sa gubat, na gagamitin din bilang testing ground para sa exam ngayong taon. Gaya ng alam na nila, kilala ang akademya sa paghubog ng mga elite na estudyante na magpapaunlad sa kinabukasan ng kaharian, ibig sabihin ayaw nila ng mga baguhang walang talento.
Ang unang pagsubok ay ibabase sa mismong baseline magic proficiency ng isang kandidato. Isa pa, ang Forest of Shadows ay kilala bilang isang lupain na babad sa mana, at sa mas malalim na bahagi nito, may isang bulaklak na namumukadkad. Ang gawain ng mga examinee ay makakolekta ng 1-0 sa mga bulaklak na ito. Ang hahadlang sa layunin nila ay ang mga gutom na halimaw na nakatira sa gubat na mayroon ding mana, ibig sabihin ay hindi ito magiging madali. Inaasahan na ng bida natin na magiging mahirap ang exam, pero wala siyang ideya na makakalaban agad nila ang mga halimaw mula sa simula. Ang isa pang patakaran ay bawal ang anumang uri ng panghihimasok, pero pinapayagan ang team play o pagbuo ng party para sa exam na ito. Kasabay nito, para pumasa ay kailangan ng bawat isang tao na makakumpleto ng tig-negatibo 1-0 bulaklak. Ayon sa supervisor, ang pagbuo ng malalaking grupo ay maaaring maging isang dehado. Ang time limit para makamit ang layunin ay hanggang sa lumubog ang araw. Sa huli, sumingit ang examiner at ipinaliwanag na bibigyan ng badge ang bawat kandidato, at kapag dinurog ito, magbibigay ito ng signal para iligtas sila ng examiner. Pero, ang pagwasak sa badge ay magreresulta rin ng agarang disqualification. Nagsimula agad ang exam. Inutusan silang pumasok sa gubat at tapusin agad ang gawain. Ang ilan sa mga pabidang elite ay nandito para makipagkaibigan, habang ang iba naman ay nakikipagkita lang sa mga luma nilang kaibigan, naiwan ang bida natin na nag-iisa at walang makasama sa grupo. Pero magandang bagay yon. Gusto talaga ni Van na mag-isa lang siya sa una pa lang. Lumapit siya para kunin ang badge, pero matalim siyang tinitigan ng supervisor. Inabot niya sa bata ang badge nito, hinahayaan si Van na pumasok sa gubat. May isa ring bata na sumusunod sa likuran niya. Kahit ano paman, hindi duwag si Van at gusto agad ng matinding laban mula sa umpisa, kaya hinarap niya ang isang halimaw na may mid-sized magic capacity. Sa madaling salita, ang mga hayop na may mana ay tinatawag na magic beasts. Ang pisikal nilang kakayahan ay mas malakas ng hamak kaysa sa tao, at ang pagharap sa kanila ay madalas na mas mahirap kaysa sa tao. Sumugod ang nilalang sa bida natin na naalala na simula nang maging assassin siya. Tao ang lagi niyang pangunahing target, na ibig sabihin ay matagal na siyang hindi nakakaharap ng halimaw. Tungkol naman sa nilalang na sumusugod sa kanya ngayon, hindi ako makapaniwalang sasabihin ko ito, pero diretsong sinuntok ng assassin ang halimaw na parang isang mandirigma, salamat sa Magic Beast Slaying Arts na nagkataong alam niya rin. Nakakapapaalala ito sa mga Sukuna Heian era meme na nag-imbento ng mga teknike ng biglaan. Gayunpaman, nakatuon ang atake na ito sa momentum ng isang tao para sa isang napakalakas na tira. Ang mismong tindi lang ng impact na nilikha nito ay tumatagos sa katawan ng kahit anong nilalang. Kadalasan, mahirap itong patamain, pero para sa mga magic beast na kumikilos ayon sa instinct, ito ang pinakaligtas na tira para ma-one-shot sila. Napatay ang halimaw, natumba sa harapan ng bata, habang naalala ni Van kung paano nung isa pa siyang assassin. Kailangan niyang harapin ang mga magic beast at aralin kung paano sila pabagsakin sa ganoong paraan. Nga pala, alam din niya na pinapanood siya ng stalker niya, pero nagpanggap siya na walang pakialam at naglakad lang palayo. Sa totoo lang ibinunyag na dalawang loko-loko ito na hindi makapaniwala na nag-i-exist ang batang tulad niya. Sa pagtangging maniwala na napatumba niya ang nilalang gamit ang purong lakas, naisip nilang malamang na gumamit siya ng lason, isang murang taktika na hindi ubra laban sa kanila. Kasabay nito, pinaalalahanan siya ng kaibigan niya na bawal makialam sa ibang mga aplikante. Pero sa totoo lang, iniisip ng mga examinee na isa lang itong pananakot dahil wala naman talagang may gusto na makitang pumasa ang isang garuda sa exam. Hindi lang yon, ininsulto ni Van ang prinsipe, kaya naniniwala ang batang ito na kung papatayin niya ito ay hindi mabubunton ang sisi sa kanya. May katwiran si Bro na parang si Light Yagami pero may AI na katulad ni Yamcha. Nga pala, sa susunod na eksena, makikita natin na ineskortan ang supervisor sa isang higanteng selda. Hinihingi ng lalaki ang susi habang kinukwestiyon ng mga gwardiya kung okay lang ba talaga ang gagawin niya. Sa paniniguro sa kanila na kontrolado ng mahika ang halimaw, balak ng gago na iset ang target nito para pagpirapirasuhin ang bata na nakapasok sa entrance exam. Lahat sila gusto nilang patayin ang batang garuda. Tutal, imposibleng itaboy nila ang mga kandidatong may bitbit na rekomendasyon. Pero kung papasa ang isang garuda sa exam, sisirain nito ang karangalan ng kanilang akademya. Ginagamit na dahilan na ang mga garuda ay laging may masamang kapalaran, balak ng lalaki na ituloy ang mga aksyon niya. Kahit ganon, nangatwiran ang gwardiya na baka manganib din ang ibang kandidato dahil sa halimaw. Pero, tingin ng supervisor ay ayos lang ito dahil nag-isa lang naman si Van, ibig sabihin ay wala dapat kandidato na lumapit sa kanya. Gamit ang susi, binuksan niya ang gate, sumisigaw sa halimaw na pumunta at patayin ang maruming garuda para ipagtanggol ang legacy ng kanilang akademya. Lumipat ang eksena sa examiner na may purple na buhok, ang nakaramdam na may mali sa exam ngayong taon. Bumalik ang supervisor sa kanya at nagtanong kung may nakapagtatakang update habang inireport naman ng examiner na kalmado ang sitwasyon ngayon. Tinanong niya kung saan nagpunta ang lalaking ito habang kaswal lang na sumagot ang isa na gumagawa lang siya ng mga preparasyon.
Ang kanyang malisyosong ekspresyon ay isang bagay na agad na napansin ng nakababatang lalaki, nakaramdam na mayroong mali. Balik kay Van, nakapasok ang bida natin sa mas malalim na bahagi ng gubat, hinahanap ang mga bulaklak na tugma sa paglalarawan na ibinigay sa kanya. Ito ang napakagandang Heaven's-Tire na mga bulaklak. Ang kailangan lang niyang gawin ay pitasin ang isa pabalik. Pero bago niya magawa yon, hinimok niya ang mga stalker na lumabas na lang. Nasurpresa ang dalawang loko dahil alam niya ang bawat galaw nila, at inasar si Van na may pang-amoy na parang aso. Dahil ayaw niyang magpadala sa pang-aasar, sumagot ang bida natin na sanay lang talaga siya sa mga duwag na umaatake patalikod. Nakakatawa, napagtanto ni Bro na hindi niya rin pala dapat sinasabi yon dahil isa rin siyang assassin na gumagamit ng ganoon ding taktika. Ininsulto siya ng dalawang loko-loko na wala siyang lugar sa akademya, napapatunayan nila sa sarili nilang paraan. Pinalaga ni Van ang kalokohan nilang lohika, at sinabing ang totoong dahilan ay gusto nilang maghiganti dahil sa kanilang walang kwentang pride. Pumorma na para lumaban, tinitiyak ng goat natin na alisin niya sa bugbog ang pride ng mga brats na ito. Naiinis, bumuo ang dalawang bata ng kanya-kanyang spell, naghahandang atakihin siya. Nakita ang banta, napansin ni Van na isa sa kanila ay isang mage at ang isa ay isang magic swordsman. Inisip niya kung paano sila dapat harapin dahil ang mga combat style ay karaniwang nahahati sa tatlong pangunahing uri. Ang una ay ang pinakakaraniwan, mga spellcasting mage, at ang ikalawang uri ay nagpapaloob ng mana sa mga armas. Tinatawag silang mga blade mage. Sa huli, ang ikatlong uri ay may bodily enhancement. Tinatawag silang mga mana fist. Ang dalawang magkaibang estilo na magkasama sa isang team ay karaniwang epektibo dahil binabalanse nito ang mga kahinaan ng bawat isa. Mula sa pagbasa ng ekspresyon ng isa sa mga bata, nararamdaman ni Van na baka wala pa silang karanasan sa pagpatay. Pero gusto pa rin nilang kunin ang ulo niya kahit na hindi gustong patayin ni Van ang mga lalaking ito. Ang totoo, kapag namatay ang isang garuda, walang magmamalasakit at pagtatakpan lang ito ng akademya bilang isang uri ng aksidente. Pero kung mamatay ang anak ng isang noble, gagamitin ng pamilya nila ang buong lakas nila para tugisin ang pumatay na posibleng maging banta sa buong garuda bilang paghihiganti. Ang mga noble ng bansang ito ay sakit sa ulo na pakitunguhan. Nakuha nila ang kanilang mga lupain sa pamamagitan ng paggawa ng digmaan, kaya bukas sila sa anumang labanan. Gayunpaman, ayaw nang sundan ng bida natin ang ganoong landa sa pagkakataong ito dahil balak niyang manatili sa liwanag. Kaya naman hindi siya gagamit ng anumang nakamamatay na teknike sa laban at sa halip ay dudurugin ang mismong lakas ng loob nila, pinipilit silang sumuko. Naasar ang mga loko sa kanyang determinadong tingin, lalo na si Bolcott na nagcast ng kanyang malakas na Zerwinda spell para magpadala ng mga alon ng hangin laban sa bida natin. Kahit na iwasan ni Van ang atake, nagalusan pa rin siya ng bahagya. Pinuri siya ng bata dahil sa kanyang pagiging matalas dahil kakagamit lang niya ng isang nakamamatay na tira. Walang masyadong masabi ang bida natin sa wine slash, habang ang noble ay nandito at binibigyan siya ng isa pang 12 page na sanaysay tungkol sa espesyal at hindi nakikitang blade teknike ng pamilya niya. Sa madaling salita, parang cleave and dismantle ito ni Sukuna dahil hindi mo rin nakikita ang mga atake. Inakala ng bata na panalo na siya, at halos utusan ang garuda na lumuhod at magmakaawa, pero tinawag itong walang kwentang summer spell ni Van. Nagtataka siya kung espesyalidad ba ng House Valtryek ang magpadala ng mga ihip ng hangin, na masasabi kong isang matinding pambabara. Mas matindi pa ang hiwa ni Bro sa lalaking ito kaysa sa sariling spell nito, pinuprovoke siya na gumamit ng mas matinding teknike na tinatawag na Zerwinda Tempest. Ngayon ang atake na ito ay may mas malawak na range at winawasak ang gubat, pero mabilis si Van kaya nagawa niyang iwasan ang mga hindi nakikitang hiwa. Hindi naman sa nakikita ni Van ang teknike. Hindi. Masyado lang siyang mabilis makiramdam sa killing intent ng isang tao at gumanti ng naayon. Pagkalapit sa target niya, binitawan ni Van ang isang matinding suntok sa tiyan, binigyan ang lalaking ito ng realidad na mararamdaman niya ng ilang araw. Nang mapatulog siya, ang isa namang bata, na isang magic swordsman, ay sumubok na umaktong parang siga. Sumugod siya sa kalaban niya. Tinignan agad ni Van ang kamay niya at naramdaman kung anong klaseng mandirigma ito dahil hanggat iniiwasan niya ang espada, parang kahit anong armas lang din ito. Kaya lang hindi rin ito madaling gawin dahil ang dulo pa lang ng armas ay ilang beses nang mas mabilis kaysa sa ordinaryong suntok. Pero mabilis pa sa kidlat ang reflexes ng binata natin, kaya nakasugod siya at nahawakan ang kamay ng kalaban imbes na makipagbuno mismo sa espada. Pagkatapos, buong talino niyang inilihis ang braso nito, pinatumba ang bata bago nagbigay ng nakamamatay na karate chop para pabagsakin siya. Bumangon ulit ang ikalawang bata. Hinamon siya ni Van na lumapit at subukan ulit dahil kapag ginawa niya yon, hindi na siya magpipigil. Gusto na lang itaas ng bata ang mga kamay niya para sumuko, nagmamakaawa na huwag nang ituloy ang laban. Bigla na lang nakaramdam ang binata ng isang malakas na presensya sa paligid. Sinasabi ng instinct niya na may mali sa mga nangyayari, at dahil nag-aalala sa iba, sinabihan niya silang tumakas na agad. Sa harapan niya ay dumating ang isang nilalang na balot ng pula,
isang halimaw na sobrang nakakatakot kaya natigilan silang lahat. Sa isang atake lang, napalipad silang tatlo sa ere na dahilan para bumagsak sila ng malakas. Inisip ni Van kung ano ba talaga ang nangyari. Baka sa mukha niya ang takot sa paparating na Hellboar, isang nakakatakot at high-ranking na halimaw na hindi man lang dapat nandito sa kabubatang ito. Susugurin na naman sila ng baboy ramo. Kilala ang mga Hellboar bilang isinumpang mga pangil. Mayroon silang mga mana charge longest na halos kasing lakas ng siege magic. Sa madaling salita, ilang tama lang at patay ka na. Alam ni Van na mapanganib ang labanang ito kaya sinabihan niya ang dalawa na tumakbo na. Pumayag ang isa sa kanila pero ayaw tumakbo ng kulot na ikinagulat ng binata natin. At hindi yon dahil matapang o kung ano paman ang lalaking ito. Nadurog lang talaga ang paa niya dahil sa pag-atake kaya hindi man lang siya makatayo. Sobrang nakatutok na lang si Van sa sugatang bata kaysa sa halimaw na literal na sumusugod sa harapan niya. Naging magulo na ang sitwasyon dahil wala rin siyang opsyon na tumakbo habang buhat ang bata dahil maaabutan sila ng Hellboar, lalo na't ugali ng mga ito na habulin ang markadong biktima. Ang pangalawang opsyon ay basagin ang badge at tumawag ng examiner pero matagal pa bago dumating ang saklolo. Naisip ng batang may sugatang binti na wala na siyang silbi para magpatuloy kaya ipinipilit niyang umalis na ang kaibigan niya. Pinapanindigan ang kanyang pride hanggang dulo bilang bahagi ng pamilya Valtryek, gusto ng batang harapin ito ng mag-isa. Pero ayaw iwan ng kaibigan niya ang kanyang kasama at naniniwalang magiging kahihiyan lang ito sa kanyang sariling nobleng pamilya. Habang nag-aaway ang mga nepo baby para sa kapatiran, nawiwerduhan naman si Van. Gayunpaman, sinabihan niya silang basagin muna ang badge. Siya muna ang aabala sa Hellboar. Ayaw bumagsak ng isa sa mga bata at ibuntong ang sisi sa pamilya niya. Sa totoo lang, ganoon ang iniisip ng dalawang ugok. At imbes na bumagsak, gusto nilang mamatay ng nakatayo habang lumalaban gamit ang kanilang mahika. Nakakainis para kay Van ang mga tangang ito at ang kanilang murang pride na kasing level ni Vegeta. Sinigawan niya sila na kung talagang gusto nilang lumaban, kailangan nilang ipanalo ang laban na ito dahil iyon ang nagpapakita ng tunay na karangalan ng isang maharlika. Imbes na intindihin ang posisyon niya, patuloy nila siyang tinatawag na Garuda. Ano't ano paman, mukhang naglalaan talaga ng oras ang Hellboar dahil hinayaan silang mag-usap ng ganito katagal. Pero heto't bumalik na tayo sa halimaw na ilang pulgada na lang ang layo para sagasaan sila. Nagre-relax lang ang supervisor dahil alam niyang oras na para sa main event. Dahil na-curious sa mga sinabi niya, tinanong ng examiner kung ano ang pinagsasasabi niya. Ayaw magpaliwanag ng pangit na tiyuhin at nag-iba ng usapan, tinanong kung may humingi na ba ng tulong, pero wala pang anumang senyales. Masyadong tahimik nitong mga nakaraan. Dahil dito, mas natuwa pa ang lalaking ito dahil naniniwala siyang nayupi na ng sobra ang Garuda kaya hindi man lang siya nakahingi ng tulong. Ang catch sa mga kumukuha ng pagsusulit ay kinumpiska ang lahat ng kanilang mga gamit bago pa magsimula ang test. Ang kailangan lang gawin ng lalaking ito ay kunin ang backpack ni Van bago iparating sa Hellboar, kaya naging target ng halimaw ang parehong amoy. Dahil sa napakadaling simula, inisip niya na tapos na ang laro para sa bata at kailangan na lang ng ulat na magkukumpirma ng pagkamatay nito. Tahimik na tumatawa ang loko habang iniisip na nang mamanipulate siya dito tulad ni Aya no Koji o kung sino man habang nagtataka ang examiner kung ano ang pinagsasasabi nito. Balik tayo sa laban sa Hellboar, ang napakalakas na halimaw na kahit papaano ay malayo pa rin sa target nito. Handa na ang tatlong mandirigma na pigilan ito. Habang nag-iisip si Van ng diskarte nila, siya ang mangunguna sa unang atake para masamantala ito ng iba. Pero ayaw makinig ng mga mayayabang na nepo baby sa mga utos niya. Kailangan na nilang makinig ng mabilis dahil atake na ang Hellboar. Nang makakita ng pagkakataon para umatake, mabilis na sumugod si Van, tinutukan ang mahinang bahagi ng target niya at gumamit ng collapse strike para padyawangin ang halimaw. Sobrang lakas ng tama na ito kaya napabilib niya ang iba. Ang retribution ay isang teknik na naghahanap ng punto kung saan gagawin ng kalaban ang susunod nitong atake. Sa madaling salita, kapag gumalaw ang isang nilalang na may apat na paa tulad ng Hellboar, karaniwang una itong igagalaw ang ulo. Ginamit ni Van ang pagkakataong iyon para gumawa ng isang tumatagos na atake. Kasabay nito, hindi rin nagtagumpay ang atake niya, hindi sapat para patayin ang halimaw. Kahit na mayroon siyang parehong kasanayan sa martial arts, ang 10 taon ng pangangatawan at tibay na binuo niya ay hindi na ganoon, ibig sabihin, mas mahirap para sa kanya na talunin ang mga high-level na halimaw sa isang tira lang. Sa halip, inutusan niya ang mga kasama niya na umatake agad, kaya nagpakawala ng mas maraming cutter strikes ang maharlika ng hangin. Ganoon din ang ginawa ng isa pa na gumamit ng mahiwagang espada para subukang hiwain ang balat ng halimaw. Kaya lang hindi man lang bumaon ang espada niya. Para siyang tumatama sa pader na gawa sa bato. Walang kwenta ang lahat ng atake nila at lalo lang napagalit ang halimaw. Nang maramdamang may susunod pa, inutusan ni Van ang lahat na dumapa dahil sasalpok na naman ang matabang-taba na ito sa buong bilis para araruhin ang lahat ng nasa dadaanan niya. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang binata natin sa atake.
Walang direktang natamaan sa kanila, kahit ang mga mahaharlikang bata. Masaya lang si Van na makita silang buhay, bagaman sinabi ng isa sa mga maharlika na nagawa niyang ilihis ang direksyon ng Hellbore gamit ang mahika ng hangin. Iyon lang ang tanging dahilan kaya naiwasan nila ang nakamamatay na atake. Sa kasamaang palad, walang silbi ang lalaking may mahiwagang espada, pero ayaw ni Van na sumuko sila, at naniniwalang dapat silang sumubok pa ng isa. Mukhang pagpapakamatay sa una, pero siniguro ng binata natin na sa susunod na tira, ipapadala niya ang matabang baboy ramo na ito diretsyo sa impyerno. Inisip ng maharlikang Valtryek na nababaliw na siya dahil hindi nga nila mawasak ang magic protection ng halimaw kanina. Habang nagbibigay ng payong magagamit, inutusan siya ni Van na gumamit ng mga bato para mas mapalakas ang kakayahang pumatay ng nasabing teknik. Lagi namang epektibo ang paghiwa, pero baka gumana rin ang pagsaksak kung nakatutok sa isang punto. Nang sundin ang payo niya, tinanong niya si Van kung ano ang nasa isip nito dahil sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na hindi nila matatalo ang halimaw kahit papagsamahin nila ang kanilang tatlong atake. Naisip ng maharlika na mas bagay siyang gawing pain. Kaya nagpupumilit si Van na sumubok ulit para makapagplano siya ng sarili niyang pagtakas. Halata naman na dapat iwanan na ang batang may sirang binti, pero iba ang aura ng hari natin. Hindi siya naniniwala sa mababaw na paghihiganti. Sinabi ng bata na ang tunay niyang layunin ay makilala ang pamilya niya pati na rin ang mga Garuda bilang kapantay sa kaharian. Para makamit ang layuning iyon, hindi niya papayagan ang sarili niya na iwanan ang mga kasamahan at tumakbo na lang. Nang makita siyang sabihin iyon at tumayo para suportahan siya, naalala ng walang kwentang maharlika kung paano niya trinato ang taong ito noon at nandiri siya sa sarili niyang ugali. Balik tayo sa ating pinakamamahal na Hellbore. Babalik na naman ang halimaw para sa round 3. Sumigaw si Van para simulan ang isa pang pag-atake. Sumulong ang Hellbore para banggain sila sa pinakamabilis nitong bilis. Inactivate ng maharlika ng hangin ang Blade Dance, at binuksan ang hangin niya para magpakawala ng mga tipak. Tinatawag ang ataking ito na Black Dust Rend, na kumukuha ng mga tira-tirang bato at pinapakawalan ito papunta sa halimaw. Halatang nasasaktan ang high-level na halimaw. Hindi nito nakayanan ang mga atake, kaya nakaabante ang binata natin at sinamantala ang pagkakataon. Tumalon si Van sa halimaw, direktang tinutukan ang ulo nito at hinawakan ito. Hindi tulad ng tao, kadalasang walang nakakonektang shoulder blade sa gulugod ng mga hayop na may apat na paa. Dahil dito, napaka-flexible at malayang nakakagalaw ang mga unahang binti nila, pero lumilikha rin ito ng kahinaan sa mga hindi inaasahang puwersa. Ginamit ni Van ang kanyang Guki Combine Technique No. 10 para ibagsak ang halimaw sa lupa. Susunod, inutusan niya ang tagapagdala ng mahiwagang espada na mabilis itong saksakin at atakehin ang pusong nasa ibaba lang. Malapit na sanang maranasan ng bata na may mahiwagang espada ang kanyang pinakamagandang sandali. Nag-alinlangan siya nang makitang nakatitig sa kanya ang halimaw. Pero sa kabila ng emosyon niya, nagbigay siya ng isang nakamamatay na atake at nakasaksak din. Nagdiwang si Van at ang isa pang maharlika nang pumasok ang espada sa katawan ng Hellbore at tumama sa puso. Tatapusin na sana nito ang halimaw, pero bigla itong bumangon gamit ang huling kakayahan niya at pinalipad ang lahat palayo. Tinatawag itong spell ng Curse Break, at ilan lang sa mga magic beast ang may ganitong espesyal na kakayahan. Ang atungan ng Hellbore ay basang-basa sa mana, kaya nitong pasabugin ang lahat ng nasa paligid nito. Dumura ng dugo ang maharlikang eskrimador. Pumutok ang mga internal organ niya dahil sa matinding pinsala sa loob ng katawan. Ang Hellbore ang muling umatake at mukhang mananalo sa labanang ito, habang pinapanood na lang ng bata sa takot at tinatanggap ang kanyang kaawa-awang kapalaran. Bigla na lang humarang si Van para saluhin ang buong bigat ng pag-atake gamit ang kanyang katawan, isang fusion technique na tinatawag na Lance Spirale. Ang ginagawa nito ay nililihis ang puwersa papunta sa lupa at pinapaikot ito sa gumagamit. Sa pagkalito at inis ng baboy ramo, mas nilakasan pa nito ang pag-atake, kaya hindi na kinaya ni Van na ilihis pa ang puwersa. Dahil naiipit na, nag-isip siya kung gagamitin na niya ang kanyang alas, at kahit mapanganib ito sa katawan niya, ito na lang ang tanging paraan para makaiwas sila sa kamatayan. Pero bago yon, sinabihan niya muna ang bata na tumakbo, at mabilis din itong lumayo mula sa labanan. Ngayong silang dalawa na lang, ginawa ni Van ang lahat para harangin ang puwersa, pero inihagis siya ng Hellbore diretsyo sa pinakamalapit na puno at naipit siya. Sinubukan siyang lapitan at tulungan ng batang may pilay sa binti, pero inutusan siya ng bida natin na huwag lumapit. Umatake rin ang Hellbore para patayin si Van ngayong nakatumba na siya. Sobrang nakakakaba ang sandaling ito, at parang katapusan na talaga ng lahat. Bigla na lang sumigaw ng isang bato si Ray ang dating assassin, pinakakawalan ang lahat ng limitasyon niya. Biglang tinamaan ang halimaw ng isang atake mula sa malayo, kaya napatilapon ito sa gilid. Ang hindi inaasahang pag-ataking ito ay isang magic spell. Alam na alam ito ni Van at tinitigan ang umatake. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, si Hens pala ito. Ang mismong prinsipe ang dumating para iligtas sila. Agad siyang nilapitan ng iba pang maharlika, at pinayuhan siyang umalis na agad,
pero tumanggi si Haynes dahil naniniwala siyang tungkulin ng isang dugong bughaw na protektahan ang kanyang nasasakupan. Tumaas ang moral ng mga elite dahil sa mga salita niya, pero alam ng bida natin na puro kalokohan lang ang mga sinasabi niya. Palagi niya itong ginagamit para utuin ang iba bago niya ipadala ang mga taong iyon diretsyo sa kamatayan. Nagpapanggap na palakaibigan si Haynes sa mga maharlika. Iniisip na sapat na ang pagtutulungan para patayin ang halimaw, pero sawang-sawa na si Van na makinig at diretsahan siyang tinalikuran at tinanggihan. Nabigla ang prinsipe sa naging reaksyon niya at tinanong kung ano ang gusto niya. Muling idiniin ni Van ang pagtanggi, hindi tinatanggap ang tulong ng prinsipe. Sinigawan siya ng iba pang maharlika dahil sa kawalan ng galang sa prinsipe, ang mismong lalaking nagligtas pa lang ng buhay nila. Pero iba ang pananaw ni Van, ikinatwiran niyang tatapusin na sana niya ang halimaw kung hindi lang siya naabala. Para sa kanila, mayabang at mapang-asar ang mga sinabi niya. Parang isang gamer na nagta-trash talk sa laro pagkatapos matalo. Pinapanood ni Haynes si Van habang mag-isang hinaharap ang Hellbore. Inutusan pa ng astig na bata ang prinsipe na maupo at manood lang dahil siya na ang bahala sa lahat. Muling sumugod ng buong bilis ang Hellbore. Umaasa si Ralph na makakapatama pa ng isang malinis na atake, pero sinabihan siya ni Van na huwag makialam dahil ikamamatay lang nila ang padalos-dalos na pagsugod. Kahit ang batang Valtryek ay hindi na makakaya ang isa pang atake. Nakakapit na lang silang lahat sa huling hininga nila. Inutusan sila ni Van na maging handa at maghintay sa hudyat niya, na medyo kinainis ni Haynes na nakikipanood ng may kuryosidad. Oras na nang sumenya si Van na kailangan na nilang tapusin ang halimaw ngayon. Siya ang unang sumugod at direktang hinarap ang halimaw. Kanina ay nawalan siya ng kontrol, pero ngayon, hindi na niya gagamitin ang alas na teknike at lalaban siya ng may estratehiya. Gaya ng dati, umatake sa kanya ang Hellbore, pero sinalag ito ng bida natin ng isang paangat na atake. Dahil 3 beses nang pumalya sa pag-atake, seryoso nang itinuturing ng halimaw na magagaling silang kalaban. Kaya naman nagsimula ng umatake ang Hellbore nang may mas ibayong pag-ingat sa bawat tira. Alam na isa lang itong patibong, gumalaw si Van at natuwang nakitang ligtas niyang masasangga ang atake dahil hindi na masyadong agresibo ang halimaw. Umatungal ang Hellbore at sinubukang tuskurin siya gamit ang pangil nito, pero maingat na ikinilos ni Van ang kanyang katawan para maiwasan ang bawat atake. Nabigla ang iba pang maharlika pati na si Haynes na ganoon siya kabilis kahit hindi gumagamit ng magic, habang tumanggap ng isa pang matinding tama ang Hellbore mula kay Van na maingat na ini-adjust ang balance niya para manalo. Isa itong perpektong teknike na nakita lang ni Haynes na ginagawa ng mga high-level na mage. Nagpatuloy ang laban habang pinaglalaruan ni Van ang katawan ng Hellbore. Patuloy na umaatake hanggat kaya at pinupuntirya ang ulo nito. Sa kabila nito, hindi sapat ang mga atake niya para tuluyang mapatumba ang halimaw, lalo na't walang kahit anong magic enhancement si Van para palakasin ang mga tira niya. Para sa halimaw na ito, ang mga suntok niya ay parang maliliit na tapik lang, kaya mas lalong nagiging kumpiyansa ang Hellbore. Iniisip ni Haynes na masama ito, pero ito talaga ang gustong mangyari ng bida natin. Sinusubukan niyang inisin ang halimaw para magkamali ito. Nang i-activate nito ang espesyal na kakayahang umatungal, nakita na rin sa wakas ni Van na malapit nang sumabog ang parehong Roar Breaker na atake. Dito niya inutusan ang gumagamit ng hangin na pakawalan ang spell nito, kaya inactivate muli ng maharlika ang Rending SA, itinutulak ang lahat ng hangin niya papasok sa bibig ng halimaw. Nagresulta ito sa pagkabara ng daluyan ng hangin ng halimaw at sumabog ang sarili nitong atake sa loob ng bibig nito. Habang hilo ito sa lupa, sinamantala ni Van ang pagkakataon at bumaba ng diretsyo sa harap ng halimaw. Sunod, inilapit niya ang mga kamay niya at inactivate ang Doppelganger, isang sikretong galaw para gumawa ng sarili niyang shockwave. Naglabas ng shockwaves mula sa magkabilang gilid ang atake para durugin ang bungo ng halimaw mula sa loob. Sa pagkakataong ito, tumama ng perpekto ang atake at tuluyan na ring bumagsak ang halimaw. Ngayong wala na ang magic barrier, agad na sinigawan ni Van ang maharlikang bata, sinasabing ito na ang perpektong pagkakataon para pabidahin siya. Walang pag-aatubiling kumilos ang maharlikang bata at sinundan ito, hiniwa ang ulo ng baboy ramo at tinapos ito ng tuluyan. Hindi makapaniwala ang batang may wind magic, sinasabing nakakabaliw na napatumba nila ang isang Hellbore. Samantala, dahan-dahang tumayo si Van at naglakad palapit sa maharlikang bata, inaalok ang kanyang kamay. Tinanong niya kung ayos lang ang lalaki at kung kaya pa nitong tumayo. Sa sandaling iyon, kinalimutan muna ng maharlikang bata ang karaniwang diskriminasyon niya at inabot ang kamay ng bida natin para makatayo. Habang nagrereklamo na parang madudurog ang buong katawan niya sa sonic wave na iyon, kalmadong ipinaliwanag ni Van na ang atake ay hinaluan ng magic kaya ganoon na lang kagulo ang balanse niya. Pagkatapos ay pinayuhan siya ng dating asasin na takpan ang mga tainga niya sa susunod at binanggit na malaki ang mababawas nito sa epekto ng atake. Tipid na umiti ang maharlikang bata at sinabing tatandaan niya iyon. Kahit inamin niyang mas gugustuhin niyang hindi na muling makaharap ang isang Hellsbore. Nang matapos na sila sa halimaw, itinuon ni Van ang atensyon niya sa mga bulaklak na kailangan nilang kolektuhin para pumasa sa pagsusulit.
Subalit, 2 Heaven Steer Bloom na lang pala ang natitira. Agad na pinaalala nito sa ating bida ang sinabi ng examiner kanina na mas magiging komplikado ang mga bagay kapag napakaraming nagtutulungan. Medyo kinabahan siya habang nag-iisip kung ano ang dapat gawin, lalo na't alam niyang wala ng oras para maghanap pa. Bago pa siya makaisip ng plano, mabilis na humakbang ang batang may wind magic at walang pag-aatubiling kinuha ang 2 bulaklak. Pagkatapos ay naglakad siya palapit kay Prinsipe Haynes at magalang na inialay ang isa, na tinanggap naman ng prinsipe ng may kalmadong mukha at nagpasalamat sa kanya. Nang makita ito, hindi napigilan ng bida natin na asarin ang maharlikang bata. Pinupuna kung paano niya ibinigay ang bulaklak sa isang taong nanonood lang doon. Sinabi pa niya na mukha itong panunuhol. Agad na nainis ang maharlikang bata at gumanti, idinadahilan na tungkulin lang iyon ng isang tapat na tagasunod. Pero nang humarap siya at ibinigay ang 2 bulaklak kay Van, talagang nagulat ang bida natin. Halatang hindi niya inasahan na mangyayari ang ganito. Sa sandaling iyon, nakatayo lang siya at hindi makapaniwala, tinanong pa kung nagkamali lang ba ng bigay ang maharlikang bata. Kalmadong sumagot ang maharlikang bata na sinadya niya ito, dahil gusto lang daw niyang bumawi lalo na't wala siyang balak na magkautang ng loob sa isang hampas lupa. Bukod pa rito, sinabihan niya si Van na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng wind user, pinaalalahanan siya na may sarili siyang pangalan. Nagpakilala siya bilang Fop, habang ang isa pang maharlikang bata ay humakbang din at nagpakilalang Ralph. Sumagot din si Van at sinabi ang sariling pangalan niya, at mabilis na nagkamayan ang 2 panig. Akmang sasabihin pa lang ng bida natin na malamang ay hindi na sila magkikita muli kapag bumagsak sa pagsusulit ang 2, biglang pinigilan sila ng prinsipe at sinabing maghintay sandali. Pinulot ni Haynes ang ilang nalantang bulaklak at ginamit ang kanyang light magic para mamukadkad itong muli. Nang muling bumalik ang kulay ng mga talulot, naiwang nakanganga ang mga maharlikang bata. Kuminang ang mga mata nila nang sabihin nilang isang karangalan ang makita ang ganoon kagandang mahika mula sa prinsipe. Pero sinira ng bida natin ang sandaling iyon at ipinaalala sa kanila na palubog na ang araw, kaya kailangan na nilang bumalik kaagad. Agad namang bumanat si Falk at sinabihang huwag silang utus-utusan, lalo na't nakatayo mismo roon kasama nila ang prinsipe. Nang paalis na sana sila, biglang may binanggit si Prinsipe Haynes na napansin niya kanina. Pinuna niya kung paanong maingat na tinatakpan ni Van ng lupa ang kanyang mga baka sa daan. Mula sa pagkakaintindi niya, ang ganoong kakayahang burahin ang dinaanan ay karaniwang ginagamit ng mga assassin. Ipinaliwanag pa niya na ang mga martial skill na nakita niya noong labanan, pati na ang pasimpleng gawin ni Van, ay matibay na senyales na hindi lang siya isang pangkaraniwang tao, kundi isang sanay at profesional na assassin. Pagkarinig nito, nakaramdam ng bahagyang tensyon ang ating bida. Napaisip siya kung sobra-sobra ba ang ipinakita niya at marami siyang naibunyag kaysa sa nararapat. Lumalabas na si Prinsipe Haynes din mismo ay may maraming iniisip dahil napapaligiran siya ng mga kaaway sa lahat ng panig. Ang ama niya, ang hari, ay nagpakasal sa maraming prinsesa mula sa mga sinakop na lupain para palakasin ang kapangyarihan niya, kaya lumikha ito ng komplikadong laro ng politika sa palasyo. Ang ina ni Haynes, ang ika-5 reyna, ay orihinal na isang maharlika mula sa loob ng kaharian na nagbibigay sa kanya ng natatanging katayuan. Dahil dito, itinuturing siyang banta ng iba pang reyna at maging ng mga nakatatanda niyang kapatid, sa takot na paboran siya ng hari bilang susunod na tagapagmana ng trono. Sa ganitong bigat ng presyon na nakapatong sa kanya, palaging nakabantay si Haynes dahil alam niyang anumang oras ay may maaaring sumalakay na assassin sa kanya. At dahil sa lahat ng napansin niya, nagsisimula na siyang maghinala na si Van mismo ay isang ahenteng ipinadala para patayin siya. Kung totoo man yon, hindi niya ito maaaring palampasin, at iniisip niyang tapusin na agad ang problema roon mismo. Samantala, unti-unting tumutulo ang pawis sa mukha ni Van nang mapagtanto niyang hindi talaga nawawala ang mga nakasanayan na. Kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang katotohanang dati siyang assassin bago siya bumalik sa nakaraan. Ang tunay na problema ay hindi niya maaaring aminin ang ganoong bagay. At kahit gawin pa niya, walang sinuman dito ang tunay na makakaunawa. Dahil dyan, alam niyang wala siyang magagawa kundi gumawa ng nakakumbinsing palusot para makatakas sa gulong ito. Nagpanggap na kalmado si Van at kaswal na sumagot, sinasabing hindi niya alam na bahagi pala ng gawin ng isang assassin ang mga diskarteng iyon. Ngunit hindi nalinlang si Prinsipe Haynes sa mahinang palusot na iyon, at halatang hindi siya naniniwala kahit isang segundo. Gayunpaman, iniba ng binata ang kanyang tono at sinabing maniwala siya sa kung ano ang gusto niya, iginigiit na totoo ang sinabi niya. Sa bawat paglipas ng segundo, mas lalong bumibigat ang tensyon sa paligid. Dahan-dahan namang naglakad si Van palapit kay Prinsipe Haynes. Mabilis na humarang si Fop, sinusubukang harangan ang kanyang daraanan. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nawala sa paningin ang binata at lumitaw mismo sa harap ng prinsipe, kaswal na ipinapatong ang kamay sa balikat nito. Sinabi niya na nagbibiro lang siya at hiniling na tigilan na nito ang seryoso at nakakatakot nitong mukha. Ipinaliwanag ni Van na hindi lang siya sanay magsalita ng magalang, at sinabing siya ay isang probinsyano lang na hindi naturuan ng maayos ng ganitong pag-ugali.
Bahagya siyang yumuko, maingat na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado, habang sinisigurong hindi mabubunyag ang tunay niyang nararamdaman sa loob. Ngunit hindi interesado si Hens sa paikot-ikot na usapan at sinabihan siyang huwag iwasan ang tanong. Muli niyang binanggit ang galaw ng paa na ginamit ni Van, tinutukoy kung paano ito mukhang teleportasyon, at diretsahang tinanong kung isa ba siyang assassin. Sa pagkakataong ito, nagbigay na si Van ng mas kapani-paniwalang palusot, sinasabing natutunan niya ang galaw na iyon kay Helene Steinhardt, ang mismong nagrekomenda sa kanya rito. Nagsinungaling pa siya na pinayuhan daw siya ng binibini na itago ang kanyang mga diskarte hanggat maaari dahil martial arts lang ang tanging sandata niya. Sa kaibuturan niya, nakonsensya ng bahagya ang binata dahil ginamit niya ang pangalan nito nang walang paalam, pero mukha namang kumalma na ang prinsipe sa naging sagot niya. Kahit si Ralph ay halatang nagulat nang marinig niya ang pangalan ng babae, na nagpapatunay na ang pamilya nito ay may antas na nirerespeto kahit ng mga maharlika. Pagkarinig sa ganitong makapangyarihang pangalan, naalala ng prinsipe ang babaeng kilala bilang Ice Flower Lady. Alam na alam niyang kabilang siya sa pinakamatataas na figura sa akademya. Ang tanging mahirap paniwalaan para sa kanya ay kung paano magiging pamilyar ang isang tulad nito sa mga diskarte ng assassin, ngunit hindi na siya masyadong nag-isip pa rito. Sa bagay, kumpiyansa siyang hinding-hindi masasangkot ang pamilya nito sa mapanganib na bagay tulad ng pagpaplano ng asasinasyon sa isang prinsipe. Tinanong naman ni Ralph si Van kung bakit magrerekomenda ang isang tulad ni Helene ng isang maralitang hamak lamang. Simpleng sumagot ang ating bida na hindi rin niya alam ang dahilan, at ipinaliwanag na ang tanging sinabi lang nito ay pumunta siya sa akademya kasama ng kanyang rekomendasyon. Sumingit ang prinsipe at ibinahagi ang kanyang sariling hinala, na nagsasabing baka plano ni Helene na personal na sanayin si Van at sa huli ay kunin ito para sa kanyang pamilya. Sumang-ayon din ang ibang mga maharlikang bata matapos nilang makita mismo ang mga kakayahan ni Van. Dahil dyan, tuluyan ng lumambot ang tono ng prinsipe at magalang siyang pinasalamatan, inamin na baka napahamak siya ng matindi kung mag-isa lang niyang nakaharap ang halimaw. Lantaran siyang nagsabi na utang niya ang kanyang buhay kay Van at bahagya pang yumuko upang magbigay galang. Ngunit nanatiling diretsahan si Van gaya ng dati at kaswal na sinabing hindi naman sila nakikipaglaban para sa kapakanan ng prinsipe sa simula pa lang. Agad siyang pinagalitan ni Falk dahil sa kawalan niya ng respeto, pero wala nang pakialam ang binata, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Tahimik na pinansin ito ng prinsipe na pagtanto kung paanong pinipili ng binata na pasimpleng mang-insulto kaysa humingi ng anumang kapalit. Nang matapos ang itinakdang oras, nagsimula ng magsiwian ang mga estudyante mula sa kabubatan. Ang ilan sa kanila ay dala-dala ang mga bulaklak na nakuha nila, habang ang iba ay bumalik na may mga pasa, pagod na pagod at walang dala. Bumabalot ang takot sa kanila dahil sa pag-aalala kung paano nila haharapin ang kanilang mga pamilya matapos mabigong makapasok sa ganitong kagalang-galang na akademya. Samantala, hindi maiwasan ng tusong propesor ang kabahan dahil hindi pa rin nakakabalik ang prinsipe. Maingat niyang siniguro na tanging mga mahihinang halimaw lang ang naroroon sa gubat, mga kayang-kayang labanan ng prinsipe. Ang mas nagpapagulo sa isip niya ay hindi pa rin nagpapakita ang Hellsbore. Sakto namang lumabas ang isang grupo ng 4 mula sa kabubatan. Habang nakahinga ng maluwag ang propesor nang makitang ligtas ang prinsipe, agad napalitan ng galit ang ginhawang iyon nang dumapo ang tingin niya kay Van. Binati ng examiner ang ating bida at tinanong kung ayos lang siya at ligtas. Sa kabilang banda, tuluyang nawalan ng kontrol ang propesor at nadula sa pagsabing dapat ay patay na siya ngayon. Sa pagpapanggap na inosente, kalmadong nagtanong ang binata kung may problema ba ang lalaki na nakaligtas siya. Agad na napagtanto ng propesor na nagkamali siya at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Sinabi ng lalaki na nagulat lang siyang makitang nakabalik ng buhay si Van. Gayunpaman, kaswal na ipinaalam sa kanila ni Van na hindi lang din siya nag-iisa. Isa-isang lumabas ang mga lalaki mula sa likuran niya, nahihirapang kaladkarin ang isang higanteng bagahe sa lupa. Halos atakihin sa puso ang propesor, hindi makapaniwala sa nakikita at kung ano ang nasa isip niya. Kahit ang examiner ay nagulat at nagtanong kung isa ba talagang magic beast iyon. Ipinaliwanag ng mga estudyante na pinaghihinalaan nilang ipinadala ito para patayin ang prinsipe, kaya iniuwi nila ang ulo bilang patunay. Parehong natahimik ang dalawang guro pero sa magkaibang dahilan. Hindi lubos maisip ng examiner kung paano nakakagala sa kabubatan ang ganitong kapanganib na nilalang, habang gulat naman ang propesor na nabigo itong patayin ang target. Bumaling ang lahat ng mata sa propesor nang muli siyang mabigla. Mabuti na lang para sa kanya, nakuha ng kanyang kamahalan ang atensyon ng lahat ng lantarang purihin nito ang grupo. Sa sandaling makita niyang nakatayo roon ang prinsipe nang walang galos, mas lalong lumalim ang pagkadismaya ng propesor. Magalang na nagtanong ang examiner sa kanyang kamahalan kung nakilahok siya sa labanan. Kalmadong sumagot ang prinsipe na nanood lamang siya sa tabi. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ng propesor na naipit siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Kung may makatuklas na nagpakawala siya ng magic beast laban sa prinsipe, tapos na ang karera niya at malamang pati buhay niya.
Inosenteng tinanong ng kanyang kamahalan ang propesor kung bakit namumutla siya ng ganoon. Agad na nag-iba ng taktika ang propesor at nagsimulang purihin ang prinsipe sa sinasabing tagumpay nitong patayin ang isang makapangyarihang halimaw. Dahan-dahan siyang itinama ng kanyang kamahalan, pinapaalalahanan ang tulirong propesor na wala siyang ginawang ganoon. Ang tunay na mga bayani ay ang iba. Higit sa lahat, si Van ang pangunahing tauhan na mag-isang sumiguro sa kanilang kaligtasan. Naging isang malaking pagkabigla ito para sa parehong guro. Naalarma ang lahat, talagang tumatangging maniwala na isang garuda ang pinakamalakas sa kanila. Agad naman siyang sinuportahan ni Ralph, na nagsabing may abnormal na antas ng kaalaman sa mahika si Van para sa isang garuda. Samantala, nahihiyang kinumpirma ni Dietrich na nararapat lang ang papuri ng kamahalan sa mga kakayahan ni Van. Nakatingin lang ang propesor sa labis na pagkagulat, tumatangging tanggapin na ang isang garuda ang kumukuha ng atensyon. Ngunit ibinigay na ng kanyang kamahalan ang huling hampas, kalmadong sinasabing natural lang ito para sa isang taong napili ng pamilya Steinherz. Wala namang gaanong natutunan si Van kay Helene, pero nagdesisyon siyang sakyan na lang ito nang hindi itinatama ang sinuman. Matapos iyon, mabilis na kumalat ang mga chismis tungkol sa kakayahan ng garuda na pinili ng Ice Blossom Lady. Bilang tugon, nag-alok ang examiner ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa ating bida. Ang pagprotekta sa prinsipe ay itinuturing na pinakamataas na serbisyo sa kaharian. Kahit kailan ay diretsahan pa rin, agad siyang itinama ni Van, sinasabing hindi niya pinrotektahan ang prinsipe. Epekto lamang iyon ng pagtalo sa Magic Beast. Matapos sabihin iyon, ibinalik niya ang usapan sa kung ano ba talaga ang mahalaga. Isa-isa, inilabas ng lahat ng lalaki ang asul na bulaklak. Humarap ang examiner sa propesor nang may naghihintay na tingin. Kahit labag man sa kanyang kalooban, napilitan ang lalaki na gumawa ng opisyal na anunsyo. Pinangalanan niya ang tatlong lalaki ng isa-isa, napipilitang isama pati si Van, at kinumpirmang nakapasa silang lahat. Ngayon ay opisyal nang naka-enroll ang ating bida sa akademya. Nang maayos na ang lahat, iniutos ng prinsipe sa examiner na magsagawa ng detalyadong investigasyon sa paglitaw ng Magic Beast. Lumipat ang eksena sa seremonya ng pagtanggap ng akademya. Nilinaw ng punong guro sa lahat ng estudyante na hindi itinatag ang akademya para lang sa mga magagaling sa mahika. Ang layunin nito ay hubugin ang mga kabataang talento bilang mga magigiting na mandirigma na nakikipaglaban para protektahan ang kaharian. Mula sa hanay ng mga gumagamit ng mahika, tahimik na nakaramdam ng kasiyahan si Van na nagbago na ng tuluyan ang kanyang buhay para sa ikabubuti niya. Sa una niyang buhay, hindi niya man lang maiisip na makakatapak siya sa loob ng akademya, lalo pa ang maging isa sa mga mag-aaral dito. Mula sa itaas, tahimik na nagmamasid si Helene sa batang henyo na may potensyal na tapusin ang malalim na diskriminasyon ng mundo laban sa mga garuda. Kinalaunan, naglakad siya sa pasilyo patungo sa isang pinto na may detalyadong disenyo. Sa loob ng silid ay may bilog na mesa na may 5 upuan, kung saan isa na lang ang bakante. Masamang nakatingin ang 4 na naroon sa dalaga na sinusubukan ang kanilang pasensya. Pinuna ng Sword Princess na si Karina Reutel si Helene sa pagdating na may masayang mukha pagkatapos nitong sayangin ang napakahalagang oras niya. Samantala, nanatiling kalmado si Emilia Rodevault at simpleng tinanong kung ano ang layunin ng biglaang pagpupulong na ito. Sinabi naman ng quiet-faced na si Arnold Clavis na mayroon lang isang paksa ang pag-uusapan ngayong gabi. Malinaw itong sinabi ng ikawalong prinsipe na si Leonis na ang layunin nila ay pagdesisyonan kung paano haharapin ang impostor sa kanilang hanay. Dahil naguguluhan, malakas na nagtaka si Emilia kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Arnold na ang pagpasok ng kauna-unahang estudyanteng garuda sa kasaysayan ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga maharlika. Napasimangot si Karina sa desisyon, at nagbiro na sa ganyang lagay, baka mga halimaw na ang susunod nilang ipasok. Pero ang mukhang may pinakamalaking problema sa pagpasok ni Van ay si Leonis. Prangka siyang humarap kay Helene, ang huling miyembro ng 5 Radiant Crowns. Humingi siya ng magandang paliwanag kung bakit niya inirekomenda ang isang maruming garuda sa kanilang prestihiyosong akademya. Sa akademya, ang mga maharlika at makapangyarihang salamangkero mula sa buong kaharian ay nagtitipon sa isang bubong. Kahit sa mga elitista na tulad nila, karaniwan na ang mga away at gulo dahil sa pride. Para pamahalaan ang mga sigalot na ito, 5 estudyante na kilala bilang 5 Radiant Crowns ang may otoridad sa pagdidisiplina sa akademya. Hinihingi ni Leonis ang paliwanag kung bakit ang isang taong may katayuan na tulad ni Helene ay gagawa ng ganoong kahangal na desisyon. Walang pag-aatubiling sumagot si Helene na nakita ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Van at kinikilala niya ang talento nito. Pero nahihirapan ang prinsesa ng espada na ilagay ang salitang malakas at garuda sa iisang pangungusap. Tumanggi siyang maniwala na ang mga taong isinumpang isinilang ay maaaring maging anupaman maliban sa mahina at walang kwenta sa labanan. Kahit ang mahinahon at kalmadong si Emilia ay sumasang-ayon na wala itong lohika. Ang isang lahi na walang salamangka ay hindi makakatagal sa isang laban. May pagyayabang na sinabi ni Leonis na mukhang kulang si Helene sa ganoong simpleng common sense. Nainis si Helene nang banggitin niya ang common sense.
Sinabi niya na ang common sense ay isang palusot lang para patigilin ang mga tao sa pag-isip at ipilit ang mga maling paniniwala sa iba. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Leonis na hindi matanggap na may isang babaeng bumabastos sa otoridad niya. Nang sandaling iyon, mahinahong nagmungkahi si Arnold ng isang praktikal na solusyon. Pwede nilang subukan kung talagang may kakayahan si Van na sinasabi ni Helene. Agad na nagka-interes si Leonis sa ideya. Nagmungkahi pa siya ng isang parusa para hiyain si Helene kung sakaling bumagsak si Van sa pagsubok. Kahit hindi sigurado si Helene kung ano ang binabalak niya, nagbigay siya ng magalang na babala na huwag maliitin ang napili niya. Nainis si Karina sa sinabi niya, kaya nagpresenta siya na personal na susuriin ang mga kakayahan nito. Ibinigay ni Leonis ang buong basbas niya para durugin ang tagalabas. Habang naglalakad si Karina lampas kay Helene, nang aasar siyang nagtanong kung nagustuhan ba niya ang batang garuda. Nilinaw ni Karina na ang tanging gusto niya lang ay sirain ang paboritong laruan ni Helene kasama ng mayabang nitong ugali. Isang linggo ang lumipas pagkatapos magsimula ang mga klase, at naglakad si Van sa mga pasilyo ng mag-isa. Bukod sa paminsan-minsang pagtitig at tahimik na puot, nakakagulat na naging maayos ang lahat para sa kanya. Naalala niya kung paano sa nakaraang klase, tinanong siya ng guro ng isang mahirap na katanungan tungkol sa teorya ng salamangka para hiyain siya. Natahimik ang lahat ng estudyante dahil ang paksa ay labas na sa level nila. Binaliwala ito ng pabayang guro at sinabing isang kahangalan na asahan na masasagot ng isang garuda ang ganitong tanong. Ipinamukha pa niya na ang mga kalahi ni Van ay hindi kilala sa pagbabasa ng mga libro. Pero pinahiya siya ni Van at ipinakita kung sino ang magaling, kinuha ang panayam at epektibong ginawang sarili niyang aralin ang itinuturo ng kulubot na matandang propesor. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, wala na siyang nakitang nagtangkang magsamantala sa kanya ulit. Bigla siyang bumalik sa realidad nang tapikin siya sa likod ni Ralph na nag-ayang sumabay siyang mananghalian. Nagpasalamat ang ating bida sa kanyang suporta. Mukhang naguguluhan si Ralph, walang kaide-ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay sabay na nagtungo ang dalawa sa cafeteria. Papunta roon, isang babaeng may kulay ube na buhok ang biglang tumawag sa kanya. Mukhang nasaktan siya ng husto na parabang nakagawa siya ng malaking krimen dahil sa paglampas sa kanya nang hindi nagbibigay ng tamang pagbati. Taos pusong humingi ng tawad ang dalawa, pero nanlaki sa gulat ang mga mata ni Van nang itapat ng babae ang kanyang espada sa leg niya. Prangka niyang tinanong ang baliw kung ano ang problema niya. Tinitigan siya nito ng may mapagmataas na ngisi, na sinasabing natural lang para sa isang garuda na yumuko habang nakadikit ang noo sa sahig. Kalmadong sumagot ang bida natin na pareho silang estudyante ng isang akademya. Wala siyang balak yumuko dahil lang sa tingin nito ay dapat niya itong gawin. Nang marinig iyon, malamig siyang nagtanong kung naintindihan ba nito ang tunay na katayuan niya sa loob ng pader na ito. Biglang humakbang paabante si Ralph para tulungan ang kaibigan niya na sinasabing sumusobra na siya. Ipinilit ng babae na kailangan ang pagpapatupad ng disiplina para matiyak na susunod ang lahat sa mga nakakataas sa kanila. Bahagyang tumango si Van na sumasang-ayon na nararapat igalang ang mga nakakataas. Pero hindi niya nagustuhan na may isang baliw na estranghero na nagtatangkang pilitin ang paggalang na iyon gamit ang espada. Mahigpit niyang hinawakan ang espada nito kaya hindi na niya ito maitulak o mahila. Sa isang malakas na pagpilipit, pinilit niya itong mataranta. Ibinuhos niya ang buong lakas niya sa espada. At nang sandaling iyon, nagbigay si Van ng isang tiyak na hampas na malinis na bumasag dito sa dalawa. Nang makilala niya ang pamamaraan sa pagputol, ang dating mayabang na babae ay nagsimulang pagpawisan ng malapot. Ang pag-atake sa kanya gamit ang isang murang zinc alloy na espada ay isang pagkakamali ng baguhan. Sikat ang mga zinc blades sa mga baguhan dahil madali nitong maipasa ang salamangka, pero masyado itong marupok para sa seryosong labanan. Masamang nagreklamo ang babae na bawal siyang magdala ng totoong espada sa loob ng kampus. Ang pribilehiyong iyon ay eksklusibo lang para sa 5 Radiant Crowns. Dahil unang beses niyang marinig ang titulong iyon na curious si Van. Tamang-tama naman, dumating sa eksena ang prinsesa ng espada at formal siyang inakusahan na walang galang sa isang nakakataas at pagsira ng personal na ari-arian. Agad na yumuko ang babaeng may kulay ube na buhok at tinawag siyang Lady Karina. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng matinding reaksyon sa alaala ng ating bida. Sa nakaraan niyang buhay, walang hindi nakakakilala sa pangalang Karina, ang Bloodblade. Nagkagulo ang isip niya, nagtataka kung bakit nakatayo rito mismo ang anghel ng kamatayan sa loob ng akademya. Naalala ni Van na noong namumuhay pa siya bilang isang assassin bago siya bumalik sa nakaraan, nasangkot ang kaharian sa maraming pag-aalsa. Kabilang doon ay ang malupit na paksyon ng pagdadalisay na kilala bilang White Annihilation Ring at ang tanging pangalan na pinakanatatandaan niya sa grupong iyon ay si Lady Karina. Naaalala niya ito bilang Blood Edge, isang nakakatakot na figura na nagpaslang ng napakaraming bayani. Para puksain ang White Annihilation Ring, kinailangan ng kaharian na gumawa ng matitinding sakripisyo. Ang lahat ng kaguluhang iyon ay kalaunan nagtulak sa isa pang mapanirang hidwaan, ang digmaan para sa pagmamana ng trono. Isang beses lang nakita ng bida natin si Karina sa larangan ng digmaan,
pero ang nag-iisang pagkikita na iyon ay sapat na para permanentlong tumatak ang imahe niya sa alaala niya. Dahil dyan, hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa rito ng isa sa mga pinakamalaking kalaban ng kaharian sa hinaharap, nakatayo sa loob ng sariling prestihiyosong akademya. Habang naliligaw si Van sa mga iniisip niya, napansin ni Karina na nakatitig siya at idinagdag iyon sa listahan ng mga kasalanan niya. Tinawag niyang bastos ang pag-ugali nito, ipinapakita kung paano siya lantaran na tumitingin sa isang nakakataas. Mabilis na humingi ng tawad ang ating bida, pero sabay na kinukutya ang ideya, formal na nagsasabi na hindi niya ito itinuturing na nakakataas sa kanya. Sinubukan ng mahalikang bata na pigilan si Van na inisin pa siya lalo, paulit-ulit na binabalaan siya kung sino talaga ito. Ipinaliwanag niya na isa siya sa 5 Radiants. Nang magkunwaring walang alam ang ating bida, sumingit si Ralph at nilinaw na ang 5 Radiants ay ang nangungunang 5 elitista ng akademya, mga individual na may kakayahang nasa ibang level na. Ipinakilala niya si Karina bilang isang henyo na pumasok sa akademya sa edad na 13. Nang marinig ito, pinagtagpi-tagpi ni Van ang mga bagay at napagtanto na si Karina ay orihinal na anak ng isang mataas na maharlika. Ang katotohanan na hindi niya ito nalaman sa nakaraan niyang buhay ay nangangahulugan na ang pagkatao nito ay pinagtakpan matapos siyang maging rebelde. Hindi niya inakalang makakasalubong niya ito rito sa ganitong yugto ng kanyang buhay. Ang pag-isip na iyon ay nagdala sa kanya sa isang mas madilim na plano. Nagsimulang magtaka si Van kung ito na ba ang pagkakataon niya para likidahin siya bago mawala sa kontrol ang lahat. Kung papatayin niya ito ngayon, maaari niyang mabura ang ugat mismo ng rebelyon sa hinaharap. At kung hindi kailanman mangyayari ang rebelyon na iyon, malamang na hindi rin magaganap ang digmaan para sa trono, na nangangahulugan din na maaaring hindi makaupo si Haynes sa trono. Habang nananatiling malalim ang iniisip ng bata, napansin iyon muli ni Karina. Binalaan niya ito na opisyal siyang pinapayagan na magdala ng totoong espada at pagkatapos ay lumipat sa isang postura na napakapino at nakamamatay kaya parang kayang pumatay ng tao sa isang iglap nang hindi man lang ipinapakita ang dalaw ng pag-atake. Agad na sinabihan ni Ralph ang ating bida na humingi ng tawad bago pa niya isugal ang kanyang buhay, pero kalmadong sumagot si Van na may gusto muna siyang kumpirmahin at sinabihan siyang umatras. Umaksyon siya sa sarili niyang postura sa paglaban na epektibong hinahamon ito na umatake. Ang prinsesa ng 1,000 espada, na labis nang nairita, ay kumilos ng may balak pumatay. Dumating ang pag-atake niya sa bilis na hindi masundan ng mga ordinaryong mata, pero muntik nang maiwasan ito ni Van, at nagkaroon lang ng kaunting gasgas sa halip na isang nakamamatay na tama. Mabilis na dineklara ni Karina na ititigil muna niya ang parusa sa ngayon, na ipinipilit na itutuloy niya ito sa ibang pagkakataon, at pagkatapos ay umalis sa lugar kasama ang babaeng may kulay ube na buhok. Nang makarating sila sa isang tagong lugar, malayo sa anumang nakatingin, nagtanong ang babaeng kulay ube ang buhok kung bakit niya pinakawalan ang bata. Nahirapan saglit ang prinsesa ng 1,000 espada, pinapanatili ang kanyang pagiging mahinahon, pagkatapos ay bumaba sa lupa at sumagot na hindi siya ang nagpakawala sa kanya. Nilinaw niya na hindi dapat makarating sa tainga ng iba ang nangyaring ito, habang ipinapakita ang natamong sugat mula sa pakikipagharap sa bata. Naalala niya pagkatapos na nakita na niya ito dati sa isang lumang aklat ng martial arts, at kilala ito bilang hardcore point. Ito ay isang mahalagang bahagi na tumatarget sa mga ugat, kaya ang biktima ay napaparalisa at hindi na makalakad ng maayos pagkatapos nito. Tinanong ng babaeng may violet na buhok kung tabla ba ang laban, pero nanatiling tahimik si Karina. Sa loob-loob niya, sigurado siyang hindi iyon ang nangyari. Ang totoo, noong naglalaban sila, liig ni Van ang pinupuntirya niya. Pero nakawala si Van, nakalapit sa kanya, at walang awang inasinta ang kahinaan niya. Sinubukan niyang umatras para umiwas, pero dahil doon, sumablay siya. Doon na sumugod ang bida natin at saktong tinamaan ang kanyang vital point. Mas kinabahan si Karina dahil kaparehong-kapareho ito ng dalawang tinuturo sa mga sikat na eskwelahan ng espada, at nagtaka kung saan ba talaga yon natutunan ni Van. Umaasa sa wala ang violet ang buhok na niya at sinabing hindi raw yon tabla. Idinagdag pa niyang si Karina ang panalo dahil siya ang natirang nakatayo. Nagkunwari ang prinsesa ng espada na sumasang-ayon sa kanya, pero sa totoo lang, alam niya ang totoo. Hindi nakakamatay ang partikular na vital point na ito, pero napakasakit nito. Kaya sinadya talaga ang ataking ito. Kung totoong buhay at kamatayan yon, sigurado siyang diretsyo na siya sa kabilang buhay. Isinantabi niya ang mga iniisip, tumayo, at sinabing naging pabaya siya. Pero sa susunod, sisiguraduhin niyang magdadala siya ng espada para tuluyan ng tapusin ang garuda na iyon. Balik sa bida natin, tinanong siya ni Ralph kung ano ba talaga ang gusto niyang kumpirmahin kanina. Binaliwala siya ni Van pero patuloy siyang kinukulit nito at humihingi ng paliwanag. Pero napaisip ang ating bida at napagtantong kahit masama ang ugali ng prinsesa ng espada, nagpigil ito ng sobra at hindi man lang ginamit ang espesyal niyang mahika. Kahit tinawag niya itong parusa, hindi naman talaga siya seryosong nanakit. Saka malakas na sinabi ni Van na mabait na babae si Karina, na ikinagulat naman ni Ralph.
Pero nakasiguro na ang ating bida na hindi pa siya ang Bloodblade sa ngayon at determinado na siyang baguhin ang tadhana nito. Iniba na lang ni Ralph ang usapan at sinabing baka napuruhan lang sa ulo ang bida natin. Pagbalik ni Van sa silid-aralan, agad tumahimik ang lahat at umiwas ng tingin sa kanya. Naupo siya at agad nagsismisan ang mga kaklase niya tungkol sa nangyari sa pasilyo. Nakangiti ng alanganin ang ating bida, pero dumating ang dalawa niyang alipores at pinagaan ang loob niya, sinabing palaging mabaho ang opinyon ng mga basura. Nag-alok si Ralph na samahan siyang humingi ng tawad sa prinsesa ng espada, habang sinigurado naman ni Falk na kakausapin niya ang ama niya para ayusin ang sitwasyon. Sinabihan ni Van ang dalawang mabubuting lalaking ito na huwag nang makialam sa problema ng iba. Inasar niya sila na nagbago na sila kumpara noong una silang nagkita, pero nagpasalamat din sa tulong nila. Gayunpaman, balak niyang ayusin ang problema gamit ang sariling mga kamay. Nagulat ang dalawang alipores at tinanong kung anong ibig niyang sabihin doon. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na para pigilan ang pagsilang ng Bloodblade, kailangan na niya itong harapin ngayon mismo. Nagbiro pa si Van na ang 5 Radiants ay mga estudyante lang na nagpapatupad ng disiplina sa eskwelahan, kaya wala silang espesyal na katayuan. Gulat na gulat sina Falk at Ralph sa komento niya at tinanong kung alam ba talaga niya ang nangyayari. Nang sandaling iyon, nabaling ang atensyon ng lahat kay Helen nang pumasok siya sa silid-aralan at malakas na tinawag ang pangalan ni Van. Sumandal siya sa silya at tinanong kung anong nangyayari. Magalang siyang nakisuyo kung pwede siyang samahan saglit, at nangakong hindi ito magtatagal dahil may susunod pa siyang klase. Tahimik siyang tumitig kay Helen sandali, pero hindi niya maaaring tanggihan ang imbitasyong ito. Matapos silang umalis, naiwang tulala ang buong klase. Wala pang sinuman ang kumausap sa Ice Blossom Lady ng ganoon kakaswal noon. Lumipat ang eksena sa isang tea table sa gitna ng flower garden, isang perpektong lugar para sa pribadong usapan. Dahan-dahang umiti si Helen nang ibalita nitong napagdesisyonan ng 5 Radiants na ipadala si Karina para subukan ang kakayahan niya. Sarkastikong sumagot si Van na medyo huli na ang babala niya. Nanatiling masaya si Helen, sabay aming hindi niya inaasahang hamunin siya agad ni Karina. Nakadikit na sa tadhana ni Karina ang pamunuan ang tanyag na pamilya ng mga espadahin na Luthier, kaya hindi na bago kay Van ang napakagaling niyang kakayahan. Pero nararamdaman niyang hindi lang siya basta isang magaling na tagapagmana. May mas malalim pang tinatago ang pagkatao niya. Tumagilid ang ulo ni Helen at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Dahil hindi sigurado kung paano ito sasabihin, sinabi niyang pakiramdam niya'y isinuko na ni Karina ang lahat sa buhay niya maliban sa pag-ensayo ng espada. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Helen sa obserbasyong iyon, at tahimik na pinuri ang matalas niyang pakiramdam. Inamin niyang hindi lang basta isang maharlikang anak ng pamilyang Luthier si Karina. Ang totoo, ipinanganak siya mula sa isang katulong at hindi kailanman kinilalang lehitimong anak. Nagbago ang paningin na yon nang mag-10 taong gulang siya. Sa isang simpleng pagsasanay, tuluyan niyang tinalo ang 17 anyos niyang kapatid na lalaki. Noong panahong iyon, inakala ng lahat na ang kapatid niyang lalaki ang magmamana ng pangalan ng pamilya, pero dahil sa sobrang galing niya ay napilitan silang mag-isip ulit. Kahit habang buhay siyang kinamuhian at kinainggitan, siya pa rin ang ginawang susunod na pinuno ng pamilya ano paman ang kanyang katayuan sa buhay. Pagkarinig dito, nagtaka si Van kung paano nalaman ni Helen ang ganoong kapribadong detalye bilang isang tagalabas. Mahinang tumawa si Helen at sinabing nabubuhay sa chismis ang lipunan ng mga maharlika. Isinantabi ito, naalala niya ang unang beses na nakita niya si Karina bago ang entrance ceremony ng akademya sa isang formal na pagtitipon. Nakatayo lang ang babae sa isang tahimik na sulok habang walang sinuman ang nag-abalaman lang na bumati sa kanya. Tahimik lang siya at kalmadong nakamasid habang binabaliwala ng tatay niya ang presensya niya at kinakausap ang iba na parang hindi siya nag-exist. Kitang-kita ang kawalan ng pagmamahal at pagiging malamig nito sa walang kaluluwa niyang mga mata. Nang makita kung gaano siya nag-aalala para sa babae, tinanong siya ni Van kung bakit hindi niya nilapitan si Karina noon. Pinaliwanag ni Helen na hindi iyon naging ganoon kadali. Bilang tagapagmana ng isa pang makapangyarihang pamilya ng mga maharlika, mahirap manghimasok. Tinitignan kasi itong pangingialam ng isang Steinerts sa panloob na issue ng pamilyang Luthier. Napabuntong hininga si Van, halatang nairita na sa nakakapagod na tradisyon ng mga maharlika. Nagpatuloy si Helen at sinabing malamang hindi na rin natatandaan ni Karina ang gabing iyon. Sa takbo ng politika ng pamilya niya, natatakot si Helen na baka sa maling landas mauwi ang babae. Sumeryoso ang mukha ni Van nang itanong kung ano ang gagawin niya kapag nangyari iyon. Walang pag-aalinlangang sinagot ni Helen na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan siya. Kung hindi niya kailanman mahuhugasan ang pagsisising nakabaon sa puso niya. Sa pagkakataong iyon, unti-unting luminaw ang lahat. Palagi niyang pinaniniwalaan na may potensyal si Helen na maging maalamat na bayani na maitatala sa kasaysayan, pero wala siyang nabalitaan tungkol sa kanya sa nakaraang buhay niya. Malamang naputol ng maaga ang buhay niya habang sinusubukang ibalik si Karina matapos nitong maligaw ng landas. Parang nababasa ang nasa isip niya, binalaan siya ni Helen na huwag maging emosyonal sa kanya.
Nanatili siyang isang walang awang espadahin, isang napakagaling na mandirigmang hindi magdadalawang isip na paslangin siya. Tiwala sa sariling sumagot ang ating bida na naintindihan niya yon ng husto at lalo lang siyang namotivate sa usapang ito. Dumiretso siya ng tingin sa mga mata nito at sumumpang buburahin niya ang mga pagsisisi nito. Sa huling buhay niya, walang makakapigil kay Karina, pero ngayon, may pagkakataon na siyang pigilan ang banta bago pa ito magsimula. Nagulat sa kanyang determinasyon, inamin ni Helene na medyo nakahina siya nang maluwag nang marinig ang mga salitang iyon. Umaasa siyang tutulungan siya ni Van. Kahit na walang kwenta ang puro salita lang. Tinanong niya kung may alam ba siyang paraan para kontrahin ang hindi matatalong galing nito sa espada. Siniguro ni Van na meron, at kaswal siyang inanyayahang magkita pagkatapos ng klase para maipakita niya ito. Kinalaunan ng gabing iyon, pumunta sina Ralph at Fox sa kakahuyan para hanapin siya. Hindi mapakali si Fox sa paghihintay at pagsunod sa kaibigan nila ng ganito. Samantala, sobrang kahina-hinala kay Ralph kung saan ba siya nagtago ng walang sinasabi. Imposibleng hindi ka ma-curious lalo't nakita siyang palihim na pumunta sa kakahuyan kasama ang prinsesa ng yelo. Sinubukan itong baliwalain ni Fox at iniba ang usapan. Doon nila nakita ang bida nating nakatayo sa gitna ng nagyelong bagyo. Sa harap niya, hindi nagpipigil si Helene. Pinaulanan siya ng bagyo ng mga icicle at matatalas na sibat ng yelo ng walang awa. Nang marinig niya ang natataranta nilang boses, lumingon siya. Walang time out sa diksyonaryo ng walang awang prinsesa ng yelo. Pinarusahan niya si Van sa pag-iwas ng tingin sa kanyang kalaban sa gitna ng laban, na pinapakawalan ang libo-libong tinik ng hardin ng yelo. Sumugod sa tatlo ang malalaking baging ng makakapal na yelo. Pinagsisihan ni Ralph at Fox ang naging desisyon nila sa buhay. Nang sandaling iyon, nagpakawala si Van ng isang perpektong atake, na sumira sa buong atake sa isang malinis na suntok. Umikot siya na may pilyong ngiti sa mukha, at sinabing sakto ang pagdating nila. Inanyayahan niya silang sumali kay Helene at atakihin siya, habang nagyayabang na nahihirapan siyang makahanap ng totoong hamon dito. Pumasok si Simon at binati si Karina. Wala sa magandang mood si Karina ngayon, kaya diretsahan niyang tinanong kung may kailangan ang kamahalan. Sumagot si Simon na ayaw niya itong apurahin, pero naku-curious siya kung ano ang plano nito para harapin ang Garuda sa duelo. Bahagyang yumukod si Karina at sinabi kay Simon na mangyayari na ito ng napakabilis dahil dumating na sa wakas ang kagamitang hinihiling niya mula sa kanyang pamilya. Nang marinig iyon, kuminang ang kalokohan sa mga mata ni Simon nang makita niya si Anastasia na pumapasok habang hirap na hirap buhatin ang isang napakabigat na kabaong. Tinanong ni Anastasia si Karina kung saan ito dapat dalhin. Mahinahong inutusan siya ni Karina na dalhin ito sa kanyang kwarto at ingatan itong mabuti. Halos hindi makapaniwala si Simon sa kanyang nakikita. Isang bagay na napakasinauna, parang artifact, at napakalakas ay nasa mismong harapan niya. Tinanong ni Karina si Simon kung sapat na ba iyon para sa gagawin at kung hindi ba ito sobra-sobra para lang patayin ang isang Garuda. Gayunpaman, malinaw na gusto ni Simon na maging isang malaking palabas ang mangyayari kaysa sa isang tahimik at simpleng bagay. Sinabi niya kay Karina na ang isang tulad niya ay isang matalim na espadang nasa anyong tao, isang taong ang lakas at kakayahan ay nararapat sa isang tamang entablado. Para sa isang tulad niya, walang entabladong mas babagay pa kaysa sa sandaling ito para ipakita sa lahat ang husay na mayroon siya. Samantala, isang anunsyo ang lumabas sa student board, at mabilis itong naging usap-usapan sa buong akademya. Nakasulat sa anunsyo na si Karina, isa sa 5 maningning na korona, ay opisyal na hinamon ang first-year student na si Van sa isang duelo bilang parusa sa panggugulo. Kumalat agad ang balita sa buong akademya, at nagtipon-tipon ang mga estudyante sa paligid ng board habang nagbubulungan. Alam ng lahat na hindi ito isang ordinaryong duelo. Marami sa kanila ang palihim na nagsasabing parang isa itong nakahandang patibong patungo sa kamatayan. Magaganap ang labanan sa malaking training grounds ng Royal Academy, na karaniwang tinatawag ng mga estudyante na Chalk Ring Arena. Ang arenang ito ay hindi lang basta lugar para sa pagsasanay. Isa itong sagradong entablado na ginagamit sa mga opisyal na duelo ng mga estudyante, at para rin sa mga espesyal na pagsubok na sumusukat sa hangganan ng lakas at tapang ng isang tao. Dahil sa reputasyong iyon, may malaking bigat ang arena sa loob ng akademya. Nang sumapit na ang araw ng duelo, naging balisa at puno ng tensyon ang paligid. Nagdagsaan ang mga estudyante mula sa bawat sulok ng akademya, pinuno ang mga upuan ng malalakas na boses at mausisan nilang mga tingin. Sa gitna ng arena, tahimik na nag-iunat ng katawan si Van habang hinihintay magsimula ang duelo. Lalong dumadami ang tao sa bawat minutong lumilipas dahil gusto nilang lahat na masaksihan ang pinaniniwalaan nilang magiging isa sa pinakamay markang duelo na makikita sa akademya. Sinabi ni Ralph na nakakapangilabot ang tensyon sa loob ng arena. Sumagot si Fox na alam na niya kung bakit napakaraming tao ang nagtipon dito ngayon. Naiintindihan nilang lahat na hindi talaga ito magiging isang duelo. Nalito si Ralph sa sinabing iyon, kaya mahinahong ipinaliwanag iyon ni Helene sa kanya. Sinabi niyang hindi talaga ito isang duelo. Isa itong parusa. Labanan ito sa pagitan ng isa sa 5 Radiant at ng isang Garuda,
at naniniwala ang lahat na mauwi lang ito sa isang madugong massacre. Iyon ang inaasahang makita ng mga manonood, at iyon mismo ang ipinunta ng karamihan sa kanila rito. Sumagot si Ralph na baka iyon lang ang karaniwang pananaw ng ibang tao. Tinapos ni Falk ang kanyang iniisip at sinabing alam na nila kung anong klase ng kapangyarihan ang meron si Van, at hindi siya isang taong masusukat ng karaniwang pangunawa. Pagkatapos ay sumulyap si Helene sa prinsipe na nanonood sa arena mula sa itaas at tahimik na sinabing mukhang ganoon din ang pinaniniwalaan nito. At totoo nga, naroon si Prinsipe Haynes sa mga manonood at mahinahong inoobserbahan ang lahat ng nangyayari. Napansin siya ni Simon mula sa malayo at nagtaka kung bakit dumating ang prinsipe para manood ng duelo, ngunit walang malinaw na sagot na pumasok sa isip niya. Hindi nagtagal, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng arena, at naglakad papasok si Karina habang buhat ang mabigat na kabaong gamit ang dalawang kamay. Pagkakita rito ni Ralph, nagmukha siyang nag-aalala at nalilito, kaya ipinaliwanag ni Helene sa kanya na totoong nagdala si Karina ng isang napakalakas na bagay para sa labang ito. Kahit si Van ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat nang mapansin ang kabaong na nakatayo sa kanyang harapan. Kinabahan siyang nagbiro at sinabing baka nagdala ito ng kabaong na para sa kanya, bagamat idinagdag niyang ang pag-isip ng ganoon ay tila masyadong ambisyosa para sa dalaga. Sinabihan siya ni Karina na itigil na ang pagpapanggap dahil ang kabaong na iyon ang malapit ng maging dahilan ng kanyang kamatayan. Kasabay niyon, binuksan niya ito at inilantad ang maraming espadang nakatago sa loob kasama ang mga mahikang nakatanim sa mismong estruktura nito. Ang sandata ay kilala bilang kabaong ng espada. Isa itong bitbit na taguan ng mga sandata na ipinasa sa iba't ibang henerasyon ng mga santo ng espada mula sa pamilya Lucier. Hindi makapaniwala si Falk at nagtaka kung bakit naisipang gumawa ng mga santo ng espada ng ganoong bagay. Hinugot ni Karina ang isa sa mga espada at direktang itinutok iyon kay Van habang idinideklara na pagsisisihan nito ang pagtuntong niya sa loob ng kanilang akademya. Ngayon ay hindi na mukhang kalmado o nalilito si Van. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at sumagot siya na ang dalaga ang magsisisi kapag winasak niya ang pinakamamahal nitong kabaong ng espada sa harap ng libu-libong manonood. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan magsisimula ang duelo. Sumagot si Karina na nagsimula na ito habang pareho silang mabilis na sumugod sa isa't isa. Ang hindi inaasahan ni Karina ay ang matinding bilis na sinimulang gamitin ni Van laban sa kanya. Isang sandali, nakatayo siya sa malayo, at sa sumunod na iglap, bigla siyang lumitaw sa mismong harapan nito. Mabilis na nasangga ni Karina ang atake, at pumuri si Van na may maganda itong reflexes. Ang totoo, gulong-gulo siya, pati na rin ang lahat ng nanonood sa laban. Walang sinuman sa kanila ang makaintindi kung paanong nakakagalaw ng ganoon kabilis ang isang garuda. Inakala ng marami sa mga manonood na siguradong gumagamit siya ng mahika ng agarang paggalaw. Mabilis na kumalat ang paliwanag na yon sa mga estudyante dahil iyon lang ang tanging posibilidad para sa kanila. Subalit imposibleng mangyari ang ideyang iyon dahil ang isang taong itinuturing nilang mababang uri ay hindi dapat nakakagamit ng mahika. Matyagang nanonood si Falk at inamin na kahit ilang beses na niyang nakitang ginagawa ni Van ang trick na ito, mukha pa rin itong totoong mahika para sa kanya. Mahinahong itinama siya ni Helene at ipinaliwanag na hindi iyon isang mahika. Kilala ang diskarteng iyon bilang Phantom Step. Karaniwan, kapag sumusulong ang mga tao, tumutulak sila mula sa lupa at sumusunod ang kanilang katawan sa magkakasunod na galaw na umuubos ng oras para makumpleto. Hindi tumutulak sa lupa si Van ng ganoon. Sa halip, pinarulas niya ang buong katawan paabante sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanyang center of gravity habang ginagamit ang pag-ikot ng kanyang balakang para lumikha ng puwersa. Iyon ang tunay na lihim ng kanyang footwork. Dahil sa galaw na iyon, tila ba siya dumudulas paabante na para bang may malalakas na spring na nakatago sa kanyang mga paa. Kahit matapos marinig ang paliwanag, nahihirapan pa rin ang mga lalaki na intindihin kung paano ito gumagana. Ang totoo, kapag hinarap ito ng isang tao sa malapitang labanan, ang galaw na ito ay mukhang eksaktong tulad ng isang teleportation. Nang unang masaksihan ni Helene ang diskarteng ito sa Garuda Forest, naniwala rin siyang nakakita siya ng mahika. Nasabik si Falk matapos mapagtanto ang bentaheng ito, dahil ibig sabihin ay dapat na dominahin ni Van ang malapitan kung saan hindi pwedeng iswing ng maayos ang isang mahabang espada. Ngunit, biglang nag-iba ang takbo ng labanan. Paulit-ulit na sumugod si Karina gamit ang kanyang espada. Napilitang umurong si Van habang nagtamo ng maliit na hiwa sa kanyang braso. Napagtanto na ni Karina na gusto nitong manatiling malapit para maiwasan ang buong abot ng kanyang talim. Ang hindi inaasahan ni Van ay ang mga mahahabang espada ay may hindi matalas na bahagi malapit sa hawakan na tinatawag na rikaso. Sa pamamagitan ng diskarteng tinatawag na half-swording, pwedeng hawakan ng manlalaban ang rikaso gamit ang isang kamay at kontrolin ang espada kahit sa malapitan. Naalala ni Ralph na narinig niyang ginagamit ang diskarteng ito sa larangan ng digmaan, ngunit hindi niya kailanman inasahan na isa itong bagay na pagsasanayang gawin ng isang babaeng maharlika.
Nagsimula na ring maintindihan ni Falk na ang mga usap-usapan na tumatawag kay Karina bilang susunod na santo ng espada ay marahil hindi lang walang kwentang papuri, kundi isang sulyap sa totoong tadhana niya. Patuloy na nag-obserba si Helene sa laban na may matinding atensyon. Sa isip niya, pakiramdam niya isa pa rin itong mapanganib na desisyon kapag kaharap ang isang tulad ni Van. Muling nilapitan ni Karina ang distansya nilang dalawa, at sinagot ito ni Van ng isang mabilis na suntok na tumama sa kanya, kaya bahagya siyang napaatras. Hindi siya tumigil doon at sumugod ulit paabante para ipagpatuloy ang pag-atake. Nanood si Simon sa palitan ng atake na may magaspang na ekspresyon at naisip na tinatanggap lang ni Karina ang mga tama nang hindi gumaganti ng maayos. Tahimik na ipinaliwanag ni Anastasia na para sa isang mahikang manlalaban ng espada, napakahirap basahin o iwasan ng mga ataking walang halong enerhiyang mahika. Dahil umaatake si Van na walang kahit anong kapangyarihang mahika, ang kanyang mga galaw ay mukhang imposibleng mahulaan para sa kanila. Gayunpaman, tila hindi man lang nag-aalala si Karina. Sa totoo lang ay na-enjoy niya ang laban dahil isang mahikang harang ang nakapalibot sa katawan niya. Naniniwala siya na hindi kayang tumagos ng mga ordinaryong pisikal na atake sa depensang iyon maliban na lang kung paanong gumamit ng mahika si Van. Bigla na lang, isang matining na tunog ang sumabog sa loob ng kanyang tainga na parabang pumutok ang eardrum niya at isang alon ng pulang sensasyon ang bumalot sa katawan niya. Gulat at nawala ng balanse, tinanong niya si Van kung anong ginawa nito sa kanya, at nakangising sumagot si Van na baka sadyang palpak lang ang konsentrasyon nito sa mahika dahil sa lugar na pinanggalingan niya. At lalo pang nagpaalab sa galit ni Karina ang naging sagot nito. Sumunod, ipinaliwanag ni Van na air palm ang tawag sa diskarteng ginamit niya kanina. Gumagana ito gamit ang presyon ng hangin na inilabas mula sa isang paghampas ng palad. Ang puwersa ng piniksang hangin na yon ay nagiging isang shockwave na direktang tumatama sa semicircular canals sa loob ng tainga. Kumalat ang paliwanag sa buong arena habang pigil hiningang pinapanood ng mga tao ang hindi kapanipaniwalang eksenang nangyayari sa kanilang harapan. Si Lady Karina, ang palalong prinsesa ng espada, ay aktual na naitutulak paatras. Nanigas si Simon habang pinapanood itong umaatras, at matinding pagkadismaya ang namuo sa loob niya dahil para sa kanya, nagmumukhang mahina ang isang maharlika sa harap ng lahat. Hirap pa rin si Karina sa masakit at matining na tunog sa loob ng ulo niya nang mahinahong tanungin ni Van kung tatapusin na lang ba nila ang duelo rito. Pagkasabi niyon ay muli siyang sumugod palapit sa dalaga upang tapusin ang laban. Gayunpaman, dahan-dahang inangat ni Karina ang kanyang ulo at isang nakapangingilabot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nang sandaling iyon, napagtanto ng lahat na may mali. Ang pag-atras ay hindi kailanman kahinaan. Bahagi ito ng kanyang plano. Bigla niyang ibinaon ang kanyang espada sa lupa at isang marahas na alon ng kapangyarihan ang sumabog. Yumanig ang mga shockwave sa sahig ng arena at nagpakalat ng alikabok at mga piraso ng bato sa paligid. Nababahala ang mga manonood habang naghanda si Van at pinag-aralan ang pag-atake. Mula sa kanyang nakikita, iwinawasiwas lang nito ang kanyang espada habang dumadaloy ang mana rito. Kahit walang direktang tama, ang alon ng kapangyarihan pa lang ay sapat na para yanigin ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Karina na ito ang dahilan kung bakit inialay ng mga henerasyon ng mga Sword Saint ang kanilang sarili para makabisado ang Heavenfall Blade. Napansin din ni Van ang kahinaan ng pamamaraang ito dahil ang mismong espada ay nahihirapang tiisin ang tinding dulot ng napakalakas na kapangyarihan na dumadaloy dito. Sa wakas ay napangiti na ulit si Simon. Napagtanto niya na malinaw na nagpipigil si Karina hanggang sa sandaling ito. Ngayong ipinakita na niya ang ganitong lakas, naging malinaw sa kanya na hindi ito kakayaning tiisin ni Van. Sa isip niya, tapos na ang laban. Kung hindi makayanan ni Van ang susunod na atake, walang matitira sa kanya kundi mga buto. Ngunit walang ipinapakitang takot si Van. Sa halip, kalmado niyang sinabihan si Karina na dapat nitong pangalagaan ng mas maayos ang kanyang armas. Sumagot si Karina na gagawin niya iyon sa normal na pagkakataon, pero ngayon ay balak na niyang tapusin ang kalokohang duelong ito sa susunod na paghampas ng kanyang espada. Nang sandaling iyon, naglabas pa siya ng mas maraming kapangyarihan sa kanyang espada. Naging balisa ang mga manonood nang mapagtanto nilang baka balak talaga siyang patay nito. Kinakabahang nagbulungan sina Ralph at Falk habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Sinabat sila ni Helene at malinaw na ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na matagumpay na tumatama ang mga atake ni Van, pero kulang pa rin ang mga ito ng puwersa para talunin si Karina sa isang tira. Sa kabilang banda, taglay ni Karina ang Heavenfall Blade, na kayang burahin si Van sa isang atake. Ibig sabihin, sinasadya ni Karina na hayaang tumama ang mga atake niya dahil gusto nitong gawing isang palabas ang labanan. Idinagdag ni Helene na kung pakakawala ni Karina ang Heavenfall Blade kasabay ng paglapit ni Van sa kanya, maiwasan man niya ang direktang atake, ang aftershock pa lang ay papatay na sa kanya ng malapitan. Natahimik sina Ralph at Falk habang iniisip kung ano ang susunod na planong gawin ni Van.
Sa larangan ng labanan, muling itinaas ni Karina ang kanyang espada at sinabihan siyang tanggapin ang pagtrato na nababagay sa isang taong kaantas niya. Sinabi pa niya na kung gagawin niya ito, baka palampasin niya ang buhay nito. Sumagot si Van sa isang mapanukso at pilyong tono na mukhang masyado siyang nahuhumaling sa ideya ng antas sa buhay. Sumagot si Karina na ang ganitong pag-isip ay bahagi lang ng natural na kaayusan ng mundo. Sa kanyang paningin, lakas ng mana ang nagpapasya sa halaga ng isang lahi, at ang prinsipyong iyon ang bumubuo sa pundasyon ng mismong bansa. Biglang natawa si Van matapos marinig ang paliwanag na iyon. Sinabi niya na tunog perpektong sagot iyon ng isang maharlika. Pagkatapos ay tinukso niya ito ulit at tinanong kung ang pag-arte bang parang maharlika ay talagang magpapaging maharlika sa kanya. Hindi maintindihan ni Karina kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na iyon at labis siyang nainis sa mga salitang narinig. Patuloy na diniin ni Van ang punto at ibinunyag na nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugo ng isang karaniwang tao at isang maharlika. Ayon sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit desperado siyang patunayan ang sarili bilang isang tunay na maharlika para sa wakas ay kilalanin siya ng kanyang ama. Direktang tumama ang mga salitang iyon sa kanyang itinatagong kahinaan. Natigilan si Karina saglit dahil hindi niya maintindihan kung paano nito nalaman ang isang napaka-personal na bagay. Walang kontrol na umapaw ang kanyang galit at nagbuhos pa siya ng mas maraming kapangyarihan sa kanyang espada. Nag-alala para kay Van ang mga taong nanonood ng laban habang tumitindi ang tensyon. Agad na naintindihan ni Helene kung ano ang ginagawa ni Van. Napagtanto niya na sinasadya nitong inisin si Karina para magpakawala ito ng isang buong lakas na atake nang hindi nag-isip. Hindi maintindihan ni Ralph ang dahilan sa likod ng ganoong kapusok na galaw. Nagtataka siya kung bakit isasagad ni Van ng ganoon si Karina at itataya ang sariling buhay para lang pilitin siyang magbigay ng ganoong reaksyon. Ang komento ni Van ay hindi naman talaga walang batayan. Sa totoo lang, direktang tumama ito sa pinakamalalim na sikreto at hiya na bitbit ni Karina sa loob ng maraming taon. Palagi niyang nararamdaman na para siyang isang dayuhan na nakapasok lang sa lipunan ng mga maharlika. Siya ay anak ng isang maharlika, ngunit ipinanganak siya mula sa isang kongkubina. At dahil doon, hindi kailanman naging buo ang pakiramdam niya na kabilang siya sa pamilya ng mga maharlika. Habang lumalaki, maingat niyang pinapanood ang mga maharlika. Pinag-aaralan niya kung paano nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Ngunit sa kabila ng pagkatuto sa lahat ng iyon, hindi pa rin niya naramdaman na tunay siyang isa sa kanila. Palagi niyang nararamdaman ang mga hindi nakikitang mata na nanonood sa kanya at hinihintay siyang magkamali. Hindi kailanman nawala sa kanya ang tahimik na pressure na iyon. Dahil sa pakiramdam na iyon, nakaranas siya ng saglit na awa nang una niyang makita si Van na naglalakad sa akademya nang may ganoong katapang na kumpiyansa. Kahit na isa siyang daruda, naramdaman niya ang maliit na koneksyong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit nagpresenta siyang subukin siya noong una, sa pag-aakalang maaayos niya ang problema nang hindi siya pinapatay. Gayunpaman, hindi pinahalagahan ni Van ang maliit na kabutihang iyon at naglakas loob pa na insultuhin siya. Dahil doon, kinumbinsi niya ang sarili na nararapat kay Van ang buong bigat ng kanyang puot. Iwinasiwas ni Karina ang kanyang espada at idineklarang papatayin niya ito. Agad na sinara ni Van ang distansya sa pagitan nila. Pinakawala ni Karina ang Heavenfall Blade at ibinagsak ang atake ng buong lakas. Nang mawala ang alikabok, may nakita siyang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ginamit ni Van ang kanyang mga kamay para pigilan ang atake, at ngayon ay mahigpit niyang hawak ang naglalakihang espada ni Karina. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita. Isang diskarteng pang-agaw ng espada ang nag-alis ng sandata gamit lang ang mga kamay. Naniniwala ang lahat na imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Sa totoong laban, walang sinuman ang may kakayahang pigilan ang pabagsak na espada gamit lamang ang kanilang mga kamay. Ngunit ang ginagawa ni Van sa harap nila ay naging isang bagay na lubos na bago. Una, itinapat niya ng pinakamalapit hanggat maaari ang bilis ng kanyang kamay sa bumabagsak na espada. Pagkatapos sa sandaling magdikit ito, sinimulan niyang basagin ang puwersa ng pagbagsak. Sa napakaikling sandali bago makumpleto ng espada ang buong wasiwas nito, kinalat at sinipsip niya ang puwersa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng kanyang mga tuhod at pagbaba patungo sa lupa na nagpadala ng lamat sa buong sahig ng arena. Ang pamamaraan ay may pangalang Steel Irabie na kilala bilang Zero Style Grasp. Ito rin ang parehong pamamaraang ginamit niya noon para ibaon sa lupa ang mga yelong sibat ni Helene sa loob ng kagubatan. Ngumiti si Van ng may mapanuksong tono at sinabing ang Heavenfall Blade ay tiyak na isang napakalakas na pamamaraan. Ngunit naiintindihan lang niya talaga kung paano patayin ang kapangyarihan sa likod nito. Sumigaw si Karina na imposible ang ganoong bagay. Sa maikling sandaling iyon, bumaba ang kanyang depensa nang umapaw ang mga emosyon sa kanyang isipan. Sinamantala ni Van ang pagkakataon at direktang umatake sa kanyang puso. Dahil sa lakas ng tama, tumalsik siya patalikod hanggang sa bumangga ang katawan niya sa kabaong sa likuran niya. Nang matumba siya, bumagsak siya ng nakaluhod kung saan siya nakatayo ngayon sa arena. Hirap siyang paniwalaan ang katatapos lang na mangyari.
Natahimik ang buong karamihan at pinigilan ang kanilang paghinga habang nakatitig sa libong talim na Sword Princess na napilitang lumuhod. Nagsimula pang ang magtaka ang ilang manonood kung ito ba ang totoong kapangyarihan ng mga Garuda. Naggitngit ang mga ngipin nina Simon at Anastasia sa inis habang tahimik na nagdiwang sa kanilang mga puso sina Ralph at Falk at umasang patuloy na atake si Van nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman may ibang intensyon si Van. Kalmado siyang naghintay at binigyan ng oras si Karina na makabawi mula sa kanyang pagkabigla. Nang tuluyan na siyang makabawi, tinanong niya ito kung bakit hindi pa siya nito tinatapos. Dahan-dahan at mahina siyang tumayo at tinanong kung balak ba siyang kaawaan nito, isang bagay na iginiit niyang hindi niya kailangan. Agad na tinanggihan ni Van ang ideyang iyon. Ipinaliwanag niya na hindi awa ang balak niyang ibigay sa kanya. Kasabay nito, wala siyang pagnanasang apihin ang isang maharlikang binibini na hindi lumalaban ng buong lakas. Ang tunay na gusto niya ay ilabas nito ang lahat ng makakaya niya. Sinabihan niya itong ipakita sa kanya ang totoong Karina. Muling tumama ang mga salita niya sa dangal nito na parang isang insulto. Bilang tugon, pinakawalan ni Karina ang buong kapangyarihang nakatago sa loob ng kabaong. Kumuha siya mula sa loob at hinugot ang isa sa pinakatanyag na armas sa buong bansa. Ang espada ay kilala bilang Staring Sword. Isa itong spring sword na hinubog mula sa napakanipis at nababaluktot na metal na kusang bumabaluktot at gumagalaw sa mga hindi natural na paraan. Saglit na inalala ni Van na sa kanyang nakaraang buhay, ang ganoong sandata ay kilala sa tawag na espadang massacre, ang Blood Chain Prulet. Tinitigan siya ni Karina ng may matinding determinasyon at idineklara na ipapakita niya rito kung ano mismo ang mga isinakripisyo niya para lang makatayo kung nasaan siya ngayon. Ito mismo ang pagkakataong hinihintay ni Van. Idineklara ni Karina na kung talagang gusto nitong makita ang buo niyang lakas, malugod niya itong ipapamalas. Binalaan niya ito na kung hindi nito kakayanin ang susunod na mangyayari, wala itong ibang dapat sisihin kundi ang sarili nito. Sa mga salitang iyon, pinakawalan niya ang naggangalit na bagyo ng kapangyarihan mula sa kabaong. Isang marahas na buhawi ng mga talim ang sumabog palabas at nagsimulang umikot sa kanya nang may nakakatakot na puwersa. Gulat na napatingin sina Ralph at Falk at nagtaka kung ano ang nasasaksihan nila. Sinubukan nilang intindihin kung isa lamang ba itong ibang anyo ng sining ng espada, ngunit ang totoo ay mas higit pa ito doon. Ipinaliwanag sa kanila ni Helene na ang teknik na iyon ay isang pambansang magic art circle na kilala bilang Requiem. Sinabi niya sa kanila na isa itong pambihirang teknik na ilan lang sa mga miyembro ng pamilya Luthier ang makakaabot. Sa pamamagitan ng mahika, pinapalakas nito ang pag-imbayog ng espada at pinapatakbo ang dulo ng talim pasulong sa bilis na supersonic. Pinanood ni Van ang pagkabuo ng marahas na buhawi sa kanyang harapan. Ang umiikot na bagyo ay tila isang sayaw ng mga umiikot na sibat na walang katapusang umiikot sa kanyang paningin. Inihayag ni Karina ang pangalan ng pag-atake bilang sayaw ng mga umiikot na sibat. Sinabi niya rito na walang makakaligtas sa sinumang papasok sa nasasakupan nito. Apoy o kidlat man o laman, lahat ay matutulad sa iisang kapalaran sa sandaling magsimula ang sayaw ng mga talim. Binalaan din niya ito na lalawak ang espasyo hanggang sa mabalot nito ang buong arena. Kung natatakot si Van, maaari na lang niyang tanggapin ang pagkatalo at tumakbo palayo. Giit niya ay sapat ang kanyang pagiging mapagbigay para hayaan ang pagtakas na yon. Kung magmamatigas siyang manatili sa loob ng arena, walang matitira sa kanya. Kahit na ang kanyang mga buto ay walang matitira. Nakinig si Van sa kanya nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting takot. Mahinahon siyang sumagot na hindi na nito kailangang abalahin pa ang sarili sa pagpapalawak ng atake dahil siya na mismo ang lalapit dito. Pagkatapos ay ipinikit ni Van ang kanyang mga mata ng sandali. Pagmulat niyang muli, may bago siyang napansin. Napakabilis ng paggalaw ng buhawi, ngunit hindi naman talaga ito hindi nakikita. May mahihinang linya ng paggalaw na kuminang sa hangin, at sa wakas ay nakita niya ang daanan ng mga talim. Sa pagkakataong iyon, inaktiba niya ang isang teknik na tinatawag na tachipsechia. Isa itong kakaibang penomenon kung saan biglang bumibilis ang pagproseso ng utak sa ilalim ng matinding stress. Isa itong hindi natural na mekanismo sa pagdepensa ng mga tao na tumutulong sa kanila na mahanap ang pinakamagandang landas upang makaligtas habang nalulunod sa napakaraming impormasyon. Ang mga ordinaryong tao ay nararanasan lamang ito nang hindi sinasadya. Na-master na ni Van ang kakayahang paganahin ito kahit kailan niya gusto. Gamit ang mas pinatalas na pandaman na yon, direktang humakbang siya papasok sa nagngangalit na buhawi. Gaya ng kanyang inaasahan, hindi siya kaagad nawasak. Sa halip, gumalaw siya sa loob ng bagyo nang hindi nahihiwa. Napansin ni Simon kung gaano kadaling nasangga ni Van ang mga atake, at maging ang prinsipe ay pinanood ito ng may lumalaking pagkalito at pagkamangha. Naiintindihan na ni Van ang prinsipyo sa likod ng sandatang iyon. Sa isang spring sword, ang sentro ng grabidad ay laging nananatili sa dulo ng talim. Ibig sabihin ay nakadepende ang buong pag-atake sa iisang punto ng paggalaw na yon. Kung tatamain niya lamang ang dulo, maaari niyang sirain ang teknik at manalo sa laban. Tiningnan siya ni Karina nang hindi makapaniwala at inaming isa nga talaga siyang halimaw. Mahinahong sumagot si Van na hindi ito tungkol sa pagiging isang halimaw.
Mas nagsisikap lang siyang mabuti kaysa sa karamihan, tulad ng ginagawa nito. Hindi maunawaan ni Karina kung ano ang ibig nitong sabihin sa pahayag na yon. Muling tumindi ang galit niya nang magpatuloy sa pagsasalita si Van. Sinabi niya rito na ang Spring Sword ay pumipili ng sariling gagamit nito. Sinumang nagkukulang sa tunay na karunungan ay mauwi sa paghiwa ng sariling katawan gamit ang talim. Ang maipanganak sa linya ng dugo ng mga mandirigma ay hindi kailanman sapat upang makontrol ang ganoong sandata. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ilang taon ang inilaan nito upang mamaster ang nag-iisang talim na yon. Bahagyang naniga si Karina dahil hindi pa siya kailanman huminto para isipin ang katanungang iyon. Ang isip niya ay napunta sa isang malayong alaala mula sa kanyang pagkabata. Naalala niya ang isang sandali noong minsang tinuruan siya ng kanyang ama kung paano humawak ng espada. Siguro para sa kanyang ama, isa lang itong lumilipas na kapritsyo. Subalit para sa kanya, naging mahalagang sandali ito dahil sa wakas ay naramdaman niya ang ugnayan nilang dalawa. Sa maikling saglit na yon, naniwala siyang naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi na muling bumalik ang pagkakataong iyon. Naging abala ang kanyang ama sa mga usapin ng estado, at wala ng panahon na mag-alaga ng isang anak na babae na ipinanganak mula sa isang kabit. Mayroon na itong pamilyang dapat protektahan. Kalaunan ay nagpasya si Karina na perpektuhin ang kanyang kasanayan sa espada. Naniwala siya na kung magiging mas malakas siya kaysa sa lahat, tiyak na isang araw ay kikilanin siya ng kanyang ama bilang parte ng pamilya. Mula sa sandaling iyon, walang sawa siyang nagsanay. Araw-araw, nagpatuloy siya sa pagsasanay ng walang pahinga. Unti-unti siyang binago ng walang katapusang pagsasanay bilang isang taong may nakakatakot na lakas. Isang araw, sa wakas ay tinalo niya ang kanyang half-brother sa harap ng maraming saksi. Matapos ang tagumpay na yon, nawala ang mga tahimik na titig sa kanyang paligid. Ngunit bilang kapalit, nagsimula siyang mamuhay sa ilalim ng patuloy na takot at hinanakit ng iba. Kahit ang sarili niyang ama ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pagkabagabag. Ang bahagyang simpatya na minsan nitong ipinakita ay tuluyang naglaho. Formal na kinilala siya nito bilang isang lehitimong tagapagmana at tinanggap na siya ay anak nito sa kabila ng pagiging ipinanganak mula sa isang kabit. Ngunit naging napakabigat para dito na dalhin ang katotohanan. At para maprotektahan ang pamilya nito, kalaunan ay pinili nitong talikuran siya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Karina na ang tanging pinanghahawakan niya lang talaga ay ang kanyang espada. Mula noon, ang kanyang pag-iral ay hindi na maaaring itanggi. Nangako siyang papatunayan ang kanyang halaga gamit ang napakalaking lakas upang wala nang sinuman ang muling mang-iwan sa kanya. Iyon ang tanging landas na naniwala siyang makakakuha ng pagkilala mula sa kanyang ama at sa kanyang angkan. Pabalik sa arena, iginiit ni Karina na malaman kung ano ang posibleng naintindihan ni Van tungkol sa mga ganoong bagay. Itinulak siya pasulong ng kanyang galit at muli siyang sumugod patungo dito. Nagawang humiwa ng maliit ng mga umiikot na talim sa katawan nito habang siya ay umaatake. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw ngayon ay mukhang mas mabagal at mas limitado. Napansin ni Van ang mga maliliit na siwang na nabubuo sa kanyang mga pag-atake. Imbes na umatras, humakbang siya pasulong at muling lumapit dito. Nalito si Karina sa kanyang naging desisyon. Nagtataka siya kung bakit maglalakas loob itong lumapit sa kanya samantalang lahat ng iba pa ay palaging tumatakas mula sa abot ng kanyang espada. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang lalaking walang taglay na kahit anong mahika ay tumatangging umatras.